silent channel. Please don't skip the ads, at paki-like naman, share at subscribe mo na rin. Salamat. Kabanata 1331 hanggang 1340. Sa maliit na kotse ng 1331. May isang itim na driver na sumasabog ang ulo, matipuno ang pangangatawan at naka-sunglasses. Sinulyapan ng itim na driver ang serial number ng eroplano, kinuha ang isang booklet ng direktoryo at inihambing ito, at pagkatapos ay sinabi kay Yelongteng at sa iba pa na may blankong ekspresyon, bisita bulang. 62, sumakay ka na sa kotse. Naiintindihan ni Yelongteng at Ji Yutang ang mga wikang banyaga, kaya hindi nila maiwasang magtaka, ito na kaya ang tinatawag na pagbati. Isang lumang itim, isang maliit na sirang kotse. Ang punto ay, ano ang ibig sabihin ng numero 62? Wala man lang silang pangalan. Tinatawag mo ba kami? Tanong ni Ji Yutang na may singkit na mga mata. Ang itim na driver ay tumingin sa booklet na may kumpirmasyon, pagkatapos ay tumingin sa numero ng eroplano, at sinabing, RUA3154, ito ba ang iyong eroplano? Oo, sabi ni Yelongteng. Ang itim na driver ay naglahad ng kanyang mga kamay, ikaw iyan, walang ibang tao dito. Ikaw lang ang nandito para sunduin kami. Paulit-ulit na tanong ni Ji Yutang. Nagbilang ang matandang itim at sinabing, oo, 5 kayo sa kabuuan, at sapat na para kunin ang kotse ko. Hoy, bilasan mo na ang sasakyan, uuwi pa ako para mananghalian. Kumunot ang noo ni Ji Yutang at sinabing, kilala mo ba kung sino kami? Alam mo ba ang pagkakakilanlan ng dalawang matatandang ito? Paano ka nakakasakay ng napakaliit na kotse, Yefan? Ang itim na driver ay nakarinig ng bakas ng pagkainip at paghamak sa kanyang mga mata. Sinasabi ko sa iyo, ito ay isang patakaran upang pumila dito sa pamamagitan ng numero. Sa tingin mo ba napakadaling makita si Lord Lucifer? Kung kayo ay talagang mga kaibigan ni Lord Lucifer, kung gayon ang nasa itaas ay hindi mag-aayos para sa akin na sunduin ka, at hindi rin kayo bibigyan ng numero ng pila. Kung hindi ka nasiyahan, maaari kang direktang umalis. Pananagutan ko lang ang driver na susundo sa iyo, at ang iba ay hindi papansinin. Ikaw. Bago pa matuloy ang sasabihin ni Ji Yutang, pinigilan siya ni Yelongteng at umiling, huwag mong sabihin, hindi tayo nandito para manggulo sa pagkakataong ito, mahalaga na makakita ng mga talento. Kinagat ni Ji Yutang ang kanyang mga ngipin at malamig na umungol. Agad namang tinanong ni Yelongteng ang itim na driver, hello? I want to ask, we are no. 62, do you mean we are rangkang no? 62, kung hindi, kayo ang mga bisita ng no. 62 team ngayon. Kahit na gusto mong magbigay-pugay, gusto mong makita ang iyong kamahalan Lucifer, o ilang iba pang Great Demon Lords, kailangan mong maghintay sa pila, na inayos ni Miss Sally. Pero huwag kayong mag-alala, napaka-generous naming inferno. Kapag pumila ka, kakain ka, iinom, at magpapahinga. Ibigay, sabi ng driver. Kung ganoon, ilang tao ang nasa harapan natin? Sumimangot si Yelongteng. Mga 40 koponan, ang iyong numero ay hindi dapat makuha hanggang sa gabi, sabi ni Lao Hei, hinimas ang kanyang baba. Ipinaabot ni Yelongteng at Ji Yutang ang mga salita ng driver sa dalawang ninuno at kay Ji Kangnian. Gaanong hindi makatwiran? Kailangan nating maghintay ng napakatagal. Galit na sabi ni Ji Kangnian. Mapait na ngumiti si Ye Chunhua at sinabing, at sa pakikinig sa kahulugang ito, maaaring hindi natin makita si Ye Fan sa huli, kailangan nating makinig sa mga pagsasaayos ng ibang tao. Pinapahiya lang ako ng batang ito. Kailangang ipaunawa sa kanya ng ninuno na ito na ang pamilya Ji natin ay hindi isang taong pwede niyang aibuli sa gusto niya. Sabi ni Ji Pangchun, at tatayo na sana. Gayunpaman, hinawakan ni Ye Chunhua ang kanyang braso at hinikayat, kapatid na Pangchun, huwag maging pabigla-bigla. Ito ang teritoryo ni Ye Fan, hindi banggitin ang kanyang lakas, hindi ito biro. Talagang wala kami rito para magreklamo tungkol sa kanya. Oo. Oo, ancestor, tingnan muna natin ang sitwasyon, tutal nasa ibang bansa naman ito, hindi naman tayo pamilyar sa lugar, baka maghintay pa tayo. Huminahon din si Ji Kangnian at nangakit. Isang kadiliman ang sumili sa mga mata ni Ji Pangchun, huminga siya ng malalim, at sinabing, kalimutan mo na ito. Pakikinggan kita muli. Kung lumayo ang batang iyon, kailangan kong wasakin ang maliit na isla na ito sa lupa. Nguso. Paano kung malakas siya? Matalo man ang ninuno na ito, ang malaking bagay ay umalis dito, upang hindi magdusa sa walang kwentang pakiramdam na ito. Kung alam ko lang at hayaang dumating ang hangin, naiirita talaga ako. Lahat. Tumawa ng mapait. Sa katunayan, pagdating nila sa Purgatory Island sa pagkakataong ito, ang pamilya Ye at pamilya ni Ji ay lubos na pinahahalagahan ang isa't isa. Bagamat mayroon silang sariling mga iniisip, ang pangkalahatang direksyon ay pinag-isa, iyon ay, upang subukang hilahin si Ye Fan pabalik sa angkan. Ang mga ninuno ay tiyak na hindi masyadong masaya na makahanap ng isang yumaong ipinanganak na pamilyang Hui upang labanan ang apoy.
Si Ye Chunhua ay labis na napahiya, ngunit ang ninuno ng pamilyang Ji ay hindi masyadong nag-aatubili at medyo nahihiya. Gayunpaman, kung hindi ka mag-aayos ng isang mabigat na ninuno, natakot sila na makita ni Ye Fan na hindi ito sinsero, kaya sa wakas ay inimbitahan nila si Ji Pangchun. Sa wakas ay sumakay na ang 5 sa golf cart at dahan-daang naglakad sa kalsadang bato sa isla para makapasok sa palengke. Nang makita nila ang mataong pamilihang bayan, at sa harap ng napakagandang kastilyo sa tuktok ng burol, ang lahat ay medyo nataranta. Biglang huminto ang sasakyan sa pintuan ng tila isang tavern. Bumaba ka, kinuha ng itim na driver ang isang kahoy na karatula na may nakasulat na 62. Inabot niya ito kay Ye Longteng at sinabing, kunin mo ang karatula, pumasok ka sa loob, may maglilibang sa iyo. Nagulat na sabi ni Ye Longteng, naghihintay ba tayo dito? Hindi sa kastilyong iyon. Ang mga itim ay masaya, sa tingin mo maganda. Ito ay ang kastilyo ng hari ng impyerno. Walang sino man ang pinapayagang pumasok maliban kung sila ay ipinatawag. Pagkatapos sabihin. Iyon, hinimok niya ang 5 tao na bumaba sa kotse, at pagkatapos ay tumalikod ang itim na driver at umalis na kumakanta ng rap. Medyo napahiya sina Ye Longteng at Ji Yutang. Buti na lang at hindi nakakaintindi ng mga banyagang wika ang tatlong matatanda. Galit na galit ako. Mga taong walang ginagawa at iba pa. Ang mga ninuno ng angkan ay naging mga taong walang ginagawa at iba pa. Hindi sila nang ahas na magsalin ng totoo, sinabi lang nila na dito sila magpahinga sandali, at saka pumasok sa tavern. Pagkapasok, nalaman ng lahat na halos daan-daang bisita, mula sa iba't ibang panig ng mundo, na may iba't ibang kulay ng balat, masigasig na nakikipag-chat doon, ngunit lahat sila ay mukhang mayaman o mahal. Isang matabang puting babae na nakasuot ng Bavarian national dress ang kumuha ng sign at dinala sila sa isang table. Lahat ng nasa no. 62, maghintay ka muna dito. Dadalhin ko sa iyo ang basic reception package. Maaari mong sabihin sa akin kung ano pa ang gusto mong kainin at inumin. Hindi nagtagal ay nagdala na ang malaking mataba na babae ng 2 malalaking tray na may mga bungkus ng mga tropikal na prutas at mga delicacy, pati na rin ang ilang alak, whiskey at inumin. Hindi pa nakita ni Ji Pangchun at Ye Chunhua ang mga bagay na ito, nakatingin sa isang mesa ng pagkain at inumin na may kaina-hinalang ekspresyon sa kanilang mga mukha. Tungkol saan ba ito? Kakaiba ang mga prutas at inumin. May lason kaya ito? Tanong ni Ji Pangchun na nakakunot ang noo. Si Ye Longteng at Ji Yutang ay napangiti lamang ng mapait at dahan-daang nagpaliwanag sa mga ninuno. Tama ang driver. Gumamit siya ng dekalidad na brandy at Scotch whiskey para aliwin ang mga bisita, pati na rin ang caviar mula sa Kingdom of China. Ang batang ito ay gumagastos ng maraming pera sa ibang bansa, ngunit noong siya ay nasa China, hindi niya ito nakita. Humigop ng alak si Ye Longteng at bumantong hininga. Kung ikukumpara sa ari-arian na natanggap niya, ito ay isang patak lamang sa balde, sabi ni Ji Yutang na may singkit na mga mata. Ji Pangchun at Ye Chunhua at iba pang 3 matatandang tao, kahit na ang ilang mga bagay sa isla, mayroong isang generation gap, hindi nila maintindihan, ngunit ngayon ay unti-unti nilang nararamdaman na ang tila primitive na isla na ito ay talagang kakaiba sa lahat ng dako. Hindi banggitin ang mga gusali at nakatagong mga kuta dito, marami sa mga lalaki, babae at bata na naninirahan dito ay alinman sa mga cultivated trainees o mga tauhan na may military literacy. Ngunit dito, isinantabi ng lahat ang kanilang mga pagkakakilanlan sa labas ng mundo, tahimik na pagiging sariling mga taga-isla, bumalik sa kanilang orihinal na kalikasan. Ito ay parehong buhay isla at kultural na kapaligiran, isang malakas na pakiramdam ng pag-aari, isang paniniwala. Malinaw na pareho sila ng paniniwala, naniniwala sila kay Ye Fan, at dinala nila sa kanila ang isang tahanan kung saan maaari silang manirahan at magtrabaho sa kapayapaan at kasiyahan. Si Ye Longteng at Ye Chunhua, na nakikita ang mga eksenang ito, ay lihim na hinahangaan ang mga nagawa ni Ye Fan, tiyak na hindi ito isang simpleng general sa larangan ng digmaan, na magagawa ng isang walang ingat na tao. Gayunpaman, ang 3 miyembro ng pamilya Ji ay mas nag-aalala. Tuwing 10 o 20 minuto, may lalapit, tatawagan sila ayon sa plate number, at sumakay ng kotse patungo sa direksyon ng kastilyo. Ang 5 tao ay naghihintay doon, nakatingin sa kanilang mga plate number, sila ay medyo naiinip na, at ang mukha ni Ji Pangchun ay partikular na pangit. Matapos maghintay ng mahigit 1 oras, may ilang kakaibang ingay na nagmula sa pintuan ng tavern, at tila may espesyal na tao na pumasok sa tavern. Nang makita ni Ye Longteng ang taong dumating, sumili ang kagalakan sa kanyang mga mata, at mabilis siyang tumayo para kumustahin, guru. Kabanata 1332 gumawa ng hakbang para mag-usap. Ang taong dumating noong 1332 ay si Xi Lin Yuan. Nakasuot siya ng sunglasses, maluwag at casual na floral shirt, at beach shorts. Nakilala siya ng maraming tao sa sandaling pumasok siya sa tavern. Natural na nalaman ni Ye Longteng na gusto talaga niyang makipag-ugnayan kay Xi Lin Yuan bago siya dumating at sinubukang maglakad sa likod ng pinto. Ngunit nagkaroon ako ng hindi kasiya siyang pag-aaway kay Xi Lin Yuan noon,
at naputol ang impormasyon sa pakikipag-ugnayan, kaya hindi ito nagtagumpay. Nang makakita ng mga kakilala sa isla sa sandaling ito, natural na nasa sabik si Ye Longteng, pakiramdam na sa wakas ay may paraan na. Pagkatapos ng lahat, sila ni Exi Lin Yuan ay nagtutulungan sa loob ng maraming taon, at palaging okay na pag-usapan ang tungkol sa damdamin ng tao sa ganoong pagkakataon. Nakita ni Exi Lin Yuan si Ye Longteng at ang iba pa, at pagkatapos ng maikling paghinto, ngumiti siya at tumango. Kaya lang, hindi niya sinasadyang pumunta sa kabila. Nalaman din ni Ye Longteng na wala si Exi Lin Yuan para sa kanyang matandang kasamahan. Si Ye Longteng na nakatayo doon, ang kanyang ngiti ay medyo matigas, hindi lumalakad o nakatayo, lubhang nakakahiya. Murphy, long time no see, bumalik ka na ba talaga? Isang may balbas na nasa katanghali ang gulang na lalaki na nakadamit ng napakarilag na aristokratikong serbisyo, na sinamahan ng ilang tao, ang mainit at masaya na niyakap si Exi Lin Yuan. Masigasig ding sinabi ni Exi Lin Yuan, Vines, nabalitaan ko na ikaw na ang papalit sa trono sa susunod na buwan. Baka wala na akong oras para batiin ka. Buti na lang at nandito ka ngayong buwan. Babatiin muna kita. Hinawakan ng mahigpit ni Vines ang kamay ni Exi Lin Yuan, Murphy, salamat sa pagtatago mong mag-isa at sa pagligtas sa akin mula sa mga rebelde, iniligtas mo ang aming maharlikang pamilya ng Aman at libu-libong tao sa ating bansa mula sa sibil na alitan. Ito ay mapait. Ang aking ama at ang aking mga anak ay lubos na nagpapasalamat sa iyo, at sila ay espesyal na naghanda ng mga regalo para sa iyo. Haha, alam kong naghanda ka ng mga regalo para sa akin, hindi ba sinasadya mong tanggapin ang mga ito? Inilihim ito ni Sally Ye, biro ni Exi Lin Yuan. Nagtawanan lahat si Baines at iba pa, at napakasigla ng kapaligiran. Hindi nagtagal, maraming grupo ng mga bisita ang sumugod upang batiin si Exi Lin Yuan. Para silang matandang magkakilala. Masayang-masaya ang lahat na bumalik si Exi Lin Yuan sa inferno. Nang makita ang eksenang ito, sumimangot si Ye Longteng at dahan-dahan lang siyang napaupo. Nagmamadaling nagtanong si Ji Yutang, Longteng, ano ang nangyayari sa iyo? Umakyat ka, hindi ba si Exi Lin Yuan ang iyong dating subordinate? Hayaan mo siyang bigyan ako ng pabor, maaari mo bang ayusin na makita natin kaagad si Ye Fan? Hey, napabuntong hininga si Ye Longteng at sinabing may mapait na ngiti, hindi mo ba nakita na may mga taong nakapaligid sa kanya? WHO. Natarante si Ji Yutang, at si Ji Pangchun at ang iba pa ay naguguluhan. Sinabi ni Ye Longteng, hindi ko ito masyadong pinapansin noon, ngunit ngayon ko lang nakilala. Ang yamakap kay Exi Lin Yuan noon ay ang Crown Prince Baines ng kaharian ng Aman. Siya ang papalit sa trono sa susunod na buwan at magiging hari ng Aman. At tingnan mo ang may balbas na lalaki na nakasuot ng headscarf, siya ang pinuno ng United Arab Emirates, siya ang pinuno ng nangungunang 10 grupo ng pananalapi sa mundo. Ang isa pang matangkad na puting lalaki na medyo may pagkakalbo ay ang prinsipe ng Norway. Nandoon ako minsan. Nakita ko siya sa isang diplomatic visit. Random na pinangalanan ni Ye Longteng ang 4 o 5 tao, na lahat ay miyembro ng royal family o world-class na mayayamang tao. Kahit na ang aming Shenlong clan ay hindi kapareho sa kanila, ngunit sa ibang bansa, paano malalaman ng mga tao ang aming pagkakakilanlan? Paano nila malalaman kung anong clan? Ako ay nasa nakaraan, wala ni isa sa kanila ang nakakakilala sa akin, kung hihilingin kong kausapin si Exi Lin Yuan ng mag-isa, ang paghiling sa kanya na ayusin ang pakikipagpulong kay Ye Fan ay masyadong makasarili, mapait na sabi ni Ye Longteng. Nagulat ang lahat. Hindi nila akalain na ang maliit na lugar ay magtitipon ng napakaraming hari at maharlika sa mundo. At ang mga taong ito ay tapat na nakaupo sa tavern na ito, may hawak na mga plate number, naghihintay na batiin. Ang punto ay, ang mga taong ito ay hindi pa nakikita si Ye Fan, at sila ay napakagalang na nakikita lang ang isang tao sa paligid ni Ye Fan. Kung talagang nakita nila si Ye Fan, hindi ba luluhod ang malalaking figure na ito tulad ng Crown Prince at Chief? Bagaman palagi kong naririnig na ang inferno ay sumasakop sa kalahati ng overseas underground world, hindi ko talaga inaasahan na itong Ye Fan ay may ganoong posisyon sa ibang bansa. Naningkit ang mga mata ni Ji Yutang. Humph! Isang grupo lang ng mga ignorante. Dahil hindi nila ito alam noon, ipaalam sa kanila ang prestihiyo ng aming pamilyang Shenlang mula ngayon. Ye Longteng, pumunta ka at tawagan ang batang iyon, hindi na makayanan ng matandang ninuno na ito. Kailangan nating makita si Ye Fan sa lalong madaling panahon. Mataimtim na sabi ni Ji Pangchun. Ito, mukhang napahiya si Ye Longteng. Hinikayat din ni Ye Chunhua, Pangchun, kalimutan mo na, lahat ng mga hari at prinsipe na ito ay naghihintay, bakit hindi tayo maghintay? Dapat tayong pumunta dito para magpahinga. Wala akong paglilibang niyan. Itong mga barbarian na hari ng Fanbang Prince, ano ba? Kumpol lang ng mga ignorante. Hindi makatwiran. Upang hilingin sa ating mga marangal na inapo ng dragon na maghintay kasama sila. At saka, sa seniority, kami ang mga ninuno ni Ye Fan, siya ay isang junior, paano siya bastos? Galit na sabi ni Ji Pangchun.
Nang makitang malapit ng magalit si Ji Pangchun, walang pagpipilian si Ye Longteng kundi tumayo at maglakad patungo kay Exi Lin Yuan. Guro, maaari ka bang gumawa ng isang hakbang upang magsalita? Tanong ni Ye Longteng na may kaunting kahilingan. Si Exi Lin Yuan ay nakikipag-usap sa dalawang matandang kaibigan, at nilinggan niya si Ye Longteng at sinabing, "Oh, General Ye, ano ang problema? Sabihin mo lang dito. Narito ang lupain, maaari mo bang hayaang makilala kami ni Ye Fan sa lalong madaling panahon?" Nakangiting sabi ni Ye Longteng. Nakinig si Exi Lin Yuan, pinaikit ang kanyang mga mata, at nakangiting nagsabi, "Paumanhin, narito kami upang pag-usapan ang tungkol sa unang dumating, bawat bisita dito ay may pagkakaibigan sa amin inferno, at lahat ay naaayon sa mga patakaran. Nandito lang ako, let's chat with a few old friends. Saliye is the one who managed the interview and review, and I don't have the right to cut the line for you." Kumunot ang noo ni Ye Longteng at sinabing, "Guro, maraming taon na kaming nagtutulungan, ngunit hindi mo magawa. Haha, General Ye, napunta ako sa poder sa Xia Kingdom sa pamamagitan ng military merit, hindi sa paraan ng backdoor relationships. Masyado kang makasarili para sabihin na. Tsaka karamihan sa mga bisita dito ay nagbigay-pugay sa atin inferno. Maliit, o sinubukan mo ang iyong makakaya upang maging tapat. Kayong mga tao mula sa angkan ng Shenlong. Ngunit wala kayong gaanong pagkakaibigan, bakit kayo unang makikita ng amo?" Biro ni Exi Lin Yuan. Nang matapos siyang magsalita, nakarinig siya ng malakas na putok. Biglang tumayo si Ji Pangchun at binasag ang mahabang solid wood table sa harap niya gamit ang isang palad. "Mayabang na bata. Lakas lang magsimula, seryosohin mo talaga ang sarili mo. Maglakas loob na ikumpara ang Shenlong clan natin sa mga barbarong ito. Ang mabahong batang lalaki ng Fox at Tigre, kung hindi mo dadalhin ang matanda para mahanap agad ang Ye Fan na iyon, maniwala ka man o hindi, sinira ng matandang ito sa lupa ang sirang lugar na ito." Agad na naglabas si Ji Pangchun ng isang bloodline na dragon, na ikinagulat ng lahat sa mga manunood sa katahimikan, at karamihan sa mga taong hindi pa nakakapagtanim ay naramdaman na nila na mahirap huminga. Kabanata 1333 Mapaghimagsik. 1333. Maraming tao ang nagmamadaling umalis sa tavern, at ang mga kalapit na residente ay mukhang alerto at nanatili sa kanilang distansya. Ang mga tao sa isla ay tumingin kay Ji Pangchun at sa iba pa nang may galit. Kahit na si Exi Lin Yuan ay nagsasanay ng gusto sa mga pampalusog na shiitake na tabletas na ibinigay ni Ye Fan, siya ay pumasok sa estado ng konsentrasyon. Gayunpaman, sa pagharap sa prestihiyo ng dragon na ito, nakaramdam din siya ng sobrang hindi komportable at namutla ang kanyang mukha. Gayunpaman, hindi nagpatinag si Exi Lin Yuan, nanlumo ang kanyang mga mata at nagsabi, "Naglakas loob kang gumawa ng gulo sa Purgatory Island. Mukhang hindi ka naririto para makita ang amo, kundi para hanapin ang kamatayan. Haha. Ang mga baliw na salita, ang mga ninuno ay hindi naniniwala, Ye Fan dare na maging walang galang." Sinabi ni Ji Pangchun, ang mga walang galang sa kanilang mga ninuno ay parurusahan ng langit. Ngumisi si Exi Lin Yuan, ang mga matandang magnanakaw na tulad mo ay ang mga walang galang sa kanilang mga ninuno at nawawala ang lahat ng angkan. Puno ng kalokohan. Naghahanap ng away. Nang marinig ito ni Ji Pangchun, hahampasin na sana niya ito ng palad. Ngunit si Ye Chunhua, na nasa tabi niya, ay mabilis na hinawakan ito at sumigaw, "Pangchun! Huwag gawin ito. Hindi tayo nandito para makipaglaban kay Ye Fan." Kinagat ni Ji Pangchun ang kanyang mga ngipin, ang kanyang mga mata ay kumikislap ng mabangis, "Sobrang pinahiya ako ng batang iyon, at naghihintay pa rin siya. May gusto ka pa bang pag-usapan?" "Iya." Tumawa si Exi Lin Yuan, "Kung gusto ka ng boss na ipahiya, sa tingin mo ba may pagkakataon na maupo dito? Dahil lang sa sabuatan at panlilinlang ng pamilya Ji mo laban sa matandang ambasador, hinayaan ka ng amo na pumunta sa isla, napaka-generous na. Nagkaroon na isang kasabihan ng mga magsasaka at ahas, mula pa noong unang panahon, tila kahit gaano pa kapagparaya at mapagbigay ang mga tao, ito ay walang kabuluhan, ito ay malungkot at buntong hininga." Sabi, bumalik si Exi Lin Yuan. Huwag tingnan ng malalim si Ji Yutang. Malungkot at hindi sigurado ang mukha ni Ji Yutang. Malinaw, medyo hindi pa rin siya mapalagay tungkol sa ilan sa mga bagay tungkol sa orihinal na disenyo ni Ye Fan. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya ng ahas na maging masyadong mayabang. Bagamat hindi siya nasisiyahan, hindi siya naglakas loob na ipakita ito ng labis. Sa sandaling ito, ang tunog ng paggalaw sa tavern ay umaakit sa ibang mga tao sa isla. Si Azazel, Asmodeus, Leviathan at iba pa ay lumabas sa kanilang mga cultivation house at mabilis na lumapit. Mabilis ding sumugod sina Ning Zimo, Sheila Niu at iba pang mga babae, sa pag-aakalang may digmaang magaganap. Nang makita nila ang sitwasyon sa tavern, karamihan sa kanila ay may naintindihan. Mga taong mula sa angkan ng Shenlong. Bakit sila nandito? Kumunot ang noo ni Asmodeus. Bakit pa, mabait ang boss, kibot balikat ni Exi Lin Yuan. Sinabi ni Ning Zimo na may malamig na mukha, "Noong nagkaproblema ako, wala akong makitang isang tao. Ngayong wala na ang martial god, natagpuan na siya hanggang ngayon. Talagang walang kahihiyan.
Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, nakaramdam ng kahihiyan sina Ye Longteng at Ye Chunhua at hindi alam kung ano ang sasabihin. Galit na sinabi ni Ji Pangchun, isang grupo ng mga rabble, nang ahas na pag-usapan ang tungkol sa aming Shenlang clan. Sa palagay mo ba ay narito kami upang makiusap sa batang iyon? Ngayon kahit na ang mabahong batang iyon ay tumangging kilalanin ang kanyang mga ninuno at bumalik sa kanyang ninuno, kailangang turuan siya ng matandang ninuno na ito ng leksyon. Kayong mga munting bastards. Ipaalam sa iyo kung ano ang mga matatanda at bunso. Ano ang dugong maharlika? Pagkasabi nun, biglang kumuha ng golden palm print si Ji Pangchun, na tumangay ng malakas na agos ng hangin, diretsyong basagin ang mga mesa at upuan sa daanan. Ang palm print na ito ay nagdadala ng kapangyarihan ng dragon power at isang malakas na deterrent force, kaya napakahirap para kay Xi Linyuan, na natatakpan ng palm print, na umiwas. Pagkatapos ng lahat, ang kaharian ay 2 patong ang layo, si Xi Linyuan ay pagod na pasanin si Long Wei sa sandaling ito, at ang paghiling sa kanya na harangan at iwasan ang palad na ito ay kasing hirap ng pagpunta sa langit. Sa sandaling ito, isang lilang itim na enerhiya ang lumitaw sa harap ni Xi Linyuan. Ang lila itim na enerhiya ay agad na naging isang hugis parihaba na kalasag, na may mga hibla ng pulang halo na umaagos dito. Boom! Nabangga ng golden palm print ang rectangular shield, at bumagsak ang shield, pero nawalan din ng power ang palm print. Sally ikaw. Nandito si Miss Sally Ye. Noon lamang napagtanto ng lahat na si Sally Ye ay lumitaw sa labas ng tavern sa isang punto. Yaong mga prinsipe at maharlika na umatras sa labas, makapangyarihang mga negosyante, ay tumingin kay Sally Ye nang may walang katulad na paghanga at paggalang, at may ilang takot. Sa nagyelo na mukha ni Sally Ye, may nakamamatay na tingin sa kanyang mga mata, at ang kanyang kakaibang purple, pula at itim na enerhiya ng mga demonyo at vampira ay nananatili sa kanyang mga kamay. Nakahinga ng maluwag si Xi Linyuan, nahihiyang ngumiti, at tumalikod, nakakahiya, muli akong niligtas ng ating kapatid. Gumawa ng paraan ng lahat at pinapasok si Sally Ye sa tavern. Matagal nang narinig ni Ye Longteng at Ji Yutang si Sally Ye, at alam din nila na ang pagpatay sa Mexico City ay dulot ni Sally Ye. Pero nang makita siya, namangha pa rin sila sa mukha at ugali ni Sally Ye. Napatingin si Ji Pangchun kay Sally Ye nang may pagtataka, kawili-wili, ang batang babaeng ito ay may kakaibang aura. Walang pakialam na sinabi ni Sally Ye, umalis ka sa Purgatory Island, hindi ka welcome dito. Sally Ye, hindi pagkakaunawaan. Konting hindi pagkakaunawaan lang. Si Ye Longteng ay nagmamadaling ngumiti at nagayos ng mga bagay-bagay, na nagsasabing, ako ay tiyuhin ni Ye Fan, Ye Longteng. Gusto lang naming makita si Ye Fan, maaari mo bang ayusin ito? O sa ating sarili maaari ka ring pumunta kay Ye Fan. Hindi natinag si Sally Ye, kung hindi dahil sa kapakanan ni Ji Wanqing, tatanggihan sana kitang mapunta sa isla. Ang aking hari ay maawin at bibigyan ka ng mga kwalifikasyon ng isang normal na bisita. Hindi ka nasisiyahan, at nanggugulo ka pa rito. Hinihiling ko sa iyo na umalis sa Purgatory Island sa loob ng 10 minuto, kung hindi. Ituturing kang mga nanghihimasok. Si Sally Ye ay bihasa sa iba't ibang wika, at natural na nakikipag-usap sa dalawang ninuno. Makakaintindi. Ang munting babaeng ito, ako ang ninuno ng pamilya Ye, Ye Chunhua, ang pamilya Ye natin ay walang masamang hangarin kay Ye Fan. Nagmamadaling sabi ni Ye Chunhua. Talaga. Kung gayon bakit tumanggi kang iligtas ang pamilya ng aking hari? Gusto mo siyang iwanan noon? Tanong ni Sally Ye. Ito. Mapait na ngumiti si Ye Chunhua, iyon ang huling paraan. Malamig na ngumuso si Ji Pangchun, anong kalokohan ang pinag-uusapan mo sa kanila? Talagang sa palagay ko ang ating malaking angkan ng Shenlang ay natatakot sa maliliit na mabalahibong bata na ito. Hindi makalabas si Ye Fan, kung gayon ang ninuno na ito ay hahayaan siyang magpakita ng sarili. Biglang tumapak sa lupa si Ji Pangchun gamit ang isang paa, at lahat ng kahoy na tabla sa lupa ay nabali at nabasag. Boom! Ang figure ni Ji Pangchun ay tumaas sa langit, si Yu Feng ay nasuspine sa kalangitan. Sa paligid ng nawasak na tavern, nang makita ng lahat si Ji Pangchun sa himpapawid, lahat sila ay nakaramdam ng matinding pang-aapi sa isip. Isang grupo ng mga barbaro na hindi alam ang tinatawag na fanbang, hayaan kang maranasan ang kapangyarihan ng dragon ng Xia Kingdom. Napangiti si Ji Pangchun ng mapanlate, huminga ng malalim, at ang hangin ay dumaloy ng galit na galit at nagtipon patungo kay Ji Pangchun. Updraft. Ito talaga ang kakaibang kakayahan na mayroon siya sa dugo ng dragon, ang hininga ng dragon. Nagulat ang lahat, hindi maimagine na ang isang tao ay makahinga ng marahas. Tunay na enerhiya, lakas ng dragon, mga agos ng hangin, mabilis na namuo, at ang bibig ni Ji Pangchun ay bahagyang kuminang ng gintong liwanag. Nang makita ito, alam ni Sally Ye na kapag bumuga ang bibig ng dragon breath na ito, tinatansya na ang market sa ibaba ay magdurusa. Bagamat bumuti ang lakas ng lahat ng tao rito, hindi marami ang makatiis sa lakas ng suntok na ito. Maghiwa-hiwalay ang lahat. Nagutos si Sally Ye, at agad niyang pinutol ang 3 pares ng Purple Black Magic Flame Wing sa likod niya, naging kidlat, dumiretso pataas. Kabanata 1334 ang Nemesis. Kasabay ng 1334.
Rosas, ang anim na pakpak ni Saliye ay nagsimulang mag-condense ng purple-black energy light balls, at ang kanyang mga kamay ay nag-condense din ng maraming magic. Nang ang anim na pakpak na energy ball ni Saliye ay naglabas ng anim na sinag sa isang punto, ang mahiwagang kapangyarihan na namuo mula sa kanyang palad ay sabay ding bumuhos dito. 7 Luminaries Magic Light. Isang purple-black shock wave na nabuo sa pamamagitan ng convergence ng 7 energies, tulad ng isang electromagnetic cannon, sumambulat sa isang iglap. Kasabay nito, tumalsik din ang hininga ng dragon ni Ji Pangchun. Umuungol. Nagkaroon ng nakakabinging dagandong ng dragon, at ang gininto ang hininga ng dragon ay parang isang marahas na daloy ng hangin, at ito ay parang gintong dragon na may mga ngipin at kuko na bumabangga sa purple-black energy wave. Boom! Dumagsa ang enerhiya sa hangin, naglabas ng shockwave na parang isang bombang nuclear na sumabog. Ang lupa ay nagtaas ng marahas na buhangin at alikabok, at ang eardrum ng maraming tao ay puno ng malupit na zzz na tunog, na lubhang masakit. Naapektuhan din si Saliye ng natitirang lakas ng hininga ng dragon, ngunit sa kabutihang palad, naprotektahan niya ang kanyang katawan gamit ang anim na pakpak, at pagkatapos ng 3 magkakasunod na pagbagsak sa himpapawid, lumipad siya pabalik. Gayunpaman, salamat sa kanyang high-level na demon bloodline, binigyan siya ng malakas na espiritual na kapangyarihan, at kaya rin niyang labanan si Long Wei. Kung ito ay ibang mga tao, sa ganoong kalayuan, sila ay masusupol ni Long Wei, at sila ay ganap na hindi makakalaban. Isang bakas ng pag-aalinlangan ang sumili sa mga mata ni Ji Pangchun, at buong pagmamalaki niyang inilagay ang kanyang mga kamay sa likod niya at sinabing, tama. Kahit na hindi ginamit ng matandang ito ang kanyang buong lakas, ngunit upang mablock ang hininga ng dragon na ito, ang iyong lakas ay dapat na higit sa antas ng Divine Chi Xiaocheng. Nagagawa mo talagang harangan si Long Wei. Pero hanggang doon na lang, sa lakas mo, kung seryoso ang matanda, hindi ka talaga kalaban. Mula nang umalis si Ye Wuya, maraming mga ninuno ang matapos alisin ang mabigat na pasanin, karamihan sa kanila ay umunlad, at si Ji Pangchun ay umunlad din. Bagamat hindi pa ito ganap na nakapasok sa Daoyan, nakapasok na ito sa kalahating hakbang at maaaring makalusot anumang oras. Kasabay ng kanyang paggising na kaharian ng Yinglong bloodline, masasabing siya ay walang kapantay sa Shenlang clan, at hindi sulit na labanan ang general na si Daoyan Docheng at ang mga sumusunod na mandirigma. Kung si Saliye ay nasa isang marahas at demonyo, natural na hindi siya matatakot kay Ji Pangchun. Pero hindi naman siya pure-blooded abyss witch, at napakababa talaga ng utilization rate ng dugo. Napanatili lamang niya ang isang maliit na bahagi ng kanyang kapangyarihan. Alam din ito ni Sally, ngunit hindi siya natakot, at malamig na sinabi, alam ko na hindi ka dapat payagang pumunta sa isla, maglakas loob na manggulo sa Purgatory Island. Dapat mong bayaran ang presyo. Siya, ngumisi si Ji Pangchun, sa mundong ito, walang lugar na hindi mapupuntahan ng aming Shenlang clan. Sa napakaliit na lugar, ang mga ninuno ay maaaring pumunta at umalis kung gusto nila. Kung ayaw mo, tawagin mo na si Ye Fan, paano magkakaroon ng junior? Hayaan mong maghintay ako ng matagal ng mga matatanda. Lalong nanlamig ang mukha ni Saliye, at ibinaba niya ang kanyang ulo at sinabi sa mga demonyo sa ibaba, ilikas ninyo ang mga tao. Dito ko ito haharapin. Pagkatapos sabihin iyon, hindi pinahintulutan ni Saliye si Ji Pangchun na mag-atake muli, kaya nagkusa siyang umatake. Sa isang pagkispas ng kanyang anim na pakpak, ito ay kasing bilis ng isang sindek, at siya ay nagwalas na kay Ji Pangchun, ang kanyang mga kamay ay nagpalapot ng 2 mahabang espada ng mahiwagang apoy, at ang mga espada ay mabilis na inilabas. Malamig na sumangot si Ji Pangchun, iwinagayway ang kanyang mga braso, at pilit na hinarang ang magic flame sword gamit ang kanyang tunay na diwa, at kasabay nito, ang mga golden palm prints ay bumulaga. Ang tunog ng banggaan at pambobomba ng enerhiya ay walang katapusang. Biglang pumasok ang dalawa sa matinding atake at depensa. Si Ye Longteng at ang iba ay masyadong nababalisa. Noong una, gustong pigilan sila ni Ye Chunhua, ngunit ngayon ay nag-aaway na sila. Kung makikialam sila, maaari itong maging santukan kung hindi sila mag-iingat. Hiniling ni Azazel at ng iba pa ang mga sinanay na tauhan na ilikas ang mga maharlikang mga ngalakal, ngunit sila mismo ay nanatili sa kanilang kinaroroonan, tinitigan si Ye Longteng at ang iba pa ng may masamang mata. Deadlocked ang dalawang panig doon, parehong kinakabahan. Sa kalagitnaan ng hangin, pagkatapos ng mahigit 100 magkakasunod na laban, sa wakas ay lumitaw ang kahinaan ni Saliye. Ang kanyang magic sword ay nabasag ng isang dragon claw, at ang kanyang katawan ay natambo ng isang palad at lumipad ng higit sa 10 metro palayo, isang bakas ng dugo ang tumulo mula sa sulok ng kanyang bibig. Gayunpaman, ang pisikal na fitness ni Saliye ay mahusay, at ang maliit na pinsalang ito ay hindi isang problema. Sabi ko sa iyo, hindi ka kalaban ng ninuno ko. Tapos si Ye Fan, natatakot ba siya na mabaigo ang ninuno ko? Hindi siya nagpakita sa iyong maliit na babae para masugatan ng ganito. Biro ni Ji Pangchun. Ang aking hari ay nagsasanay sa pag-iisa. Kung darating ka ayon sa mga tuntunin ng isla, pupunta ako at ipakalat ang salita para sa iyo, ngunit ngayon. Hindi mo na siya gustong makita pa. Nagpasya na si Saliye na inumin ang dugo ng mga mananakop. Tigilan mo rin si Ji Pangchun.
Sa pag-iisip kung gaano kahirap si Ye Fan ay nagsasanay sa lava, gusto niyang ibahagi ang ilan dito para sa lalaki, sa halip na humingi ng tulong sa tuwing may kaaway. Gayunpaman, si Chu Yunyao, na nakakita ng labanan sa hindi kalayuan, ay nagpakita ng bakas ng pag-aalala. Nang makitang si Sally Ye ay tila walang balak na sabihin kay Ye Fan, tumalikod siya at nagplanong umalis. Yunyao, saan ka pupunta? Napakadelikado ngayon. Hindi maiwasang magtanong ni Ning Zimo nang makita niya ito, sa takot na malagay sa panganib si Chu Yunyao. Si Chu Yunyao ay gumawa ng tahimik na kilos at itinuro ang direksyon ng laboratorio. Nang makita ito ni Ning Zimo, naunawaan niya at hinimok siyang pumunta ng mabilis. Ang tanging makakahanap nito sa lalong madaling panahon at makapagbigay ng abiso kay Ye Fan ay ang teknolohikal na paraan ni Chu Yunyao. At sa sandaling ito, si Sally Ye sa hangin ay nagsimula ng magsunog ng dugo. Ang mga mata ni Sally Ye ay kumikinang ng isang eskarlata na kulay, at ang presyon ng enerhiya sa kanyang katawan ay biglang lumakas, itinaas ito sa isang mas mataas na antas. Oh! Hindi ba ito ang magic ng mga lahi ng dugo sa kanluran, lahi ka ba ng dugo? Pinaglaruan ni Ji Pangchun ang kanyang panlasa, ngunit hindi siya nagpanik. Ibinuka ni Sally ang kanyang mga braso, at isang malaking pula, itim, at purple na magic circle ang lumitaw sa hangin, na may mga siksik at masalimuot na ron na mabilis na umiikot. Blood Art, pulang meteor. Biglang umalangaw-ngaw ang pula at itim na meteor shower, naging mga sinag ng liwanag, bumaril patungo kay Ji Pangchun. Shenlang Jinguangju. Ang buong katawan ni Ji Pangchun ay nag-apoy ng gintong apoy na tunay na diwa. Ang mga pulang meteor na ito ay dumampi sa kanyang katawan at talagang natanggal sa gintong apoy. Wala kahit katiting na epekto. Haha! Munting babae, hindi mo ba alam na ang ating banal na linya ng dragon ay ang kapangyarihan ng araw, at ito ay dalubhasa sa pagharap sa mga masamang spell na tulad mo. Wala kang pagkakataong manalo sa ilalim ng mga kamay ng ninunong ito. Si Sally Ye ay may magandang mukha. Napagtanto din niya ito, ang mga bloodline ng mga demonyo at angka ng dugo sa kanyang katawan ay talagang pinigilan. Nang makita ni Ji Pangchun na hindi darating si Ye Fan, hindi na niya nakayanan, at galit na sinabi, parang, kung hindi kita tuturuan ng leksyon, ang mabahong batang iyon ay palaging magiging pagong. Pagkasabi nito, Ji Pangchun condensed ng marami sa kanyang tunay na kakanyahan ay tila naging isang gintong araw. Ginamit niya ang napakabilis na bilis ni Yu Feng upang agad na paikliin ang distansya kay Sally Ye. Kasabay nito, sinuntok ni Ji Pangchun si Sally Ye ng isang kamao, at ang tunay na yuan ay parang gintong agos, sinusubukang lemunin si Sally Ye. Kabanata 1335, Bagong Puot at Lumang Puot. 1335. Si Sally Ye ay natural na hindi tatayo, ang kanyang 6 na pakpak na bilis ng paggalaw ay hindi mababa, ngunit dahil ito ay kalahati ng isang bit na mas mabagal, huli na para iwasan silang lahat. Agad siyang nagbuhos ng dugo, at binalot siya ng pula at itim na parihabang kalasag dito. Nang dumampi ang gintong liwanag, ang kalasag ay nabigong tumagal ng 1 segundo at nabasag. Nagmamadaling pinrotektahan ni Sally Ye liuyi ang kanyang katawan, ngunit hinagod pa rin siya ng agos ng gininto ang tunay na diwa, at biglang lumutang ang dugo mula sa isang braso. Sally, ikaw! Ang mga tao sa lupa ay sumigaw, balisa at nagnanais na hindi sila tumulong. Kinagat ni Sally Ye ang kanyang mga pilak na ngipin, ang kanyang katawan ay tumilapon sa himpapawid, flexible na tumawid sa isang pabilog na arko, at lumipad ng mas mataas sa himpapawid, nagpakawala ng malaking bilang ng mga kulay dugo na sinag patungo kay Ji Pangchun. Tinanggal ito ni Ji Pangchun, iwinagayway ang kanyang kamay, at ang malaking halaga ng gininto ang tunay na diwa ay parang rumaragasang alon, na humaharang sa lahat ng mga sinag na ito. Bata na hindi alam kung mabubuhay o mamamatay, maswerte akong hinayaan kang umiwas, ngunit naisip ko talaga na hindi ka mangangahas ng aking ninuno na patayin ka. Tumingin siya sa ibaba sa pagkakataong ito at sinabing, kayong mga musmos, bilasan mo at kunin ang lalaking tinawag ni Ye Fan. Kung hindi, hintayin mo na lang kunin ang katawan ng mabahong babaeng ito. Si Azazel at ang iba pa ay mukhang komplikado, ngunit naramdaman ni Exi Lin Yuan na kung magpapatuloy ito, si Sally Ye ay malubhang masasaktan, kaya't sinabi niya, okay, pagkatapos ay huminto ka ngayon. Tayo ay pumunta upang ipaalam sa boss. Hindi. Natamba si Sally Ye, at huminto siya, hindi pa ako natatalo. Oo. Bumantong hininga si Chunhua sa pagkakataong ito, itong babaeng ito mula sa Blood Clan, bakit mo ginagawa ito? Kami lang kung gusto mong pumunta kay Ye Fan at pag-usapan ang tungkol sa isang bagay, bakit hindi natin siya makita? Oo, Sally Ye, ako ang tiyuhin ni Ye Fan, ipinapangako kung hindi namin sasaktan si Ye Fan, sabi ni Ye Longteng, tinatapik ang kanyang dibdib. Kasama mo, syempre hindi ko kayang saktan ang hari ko. Pero huwag mong isipin na hindi ko alam, kayong mga kasuklam-suklam at walang hiyang mga tao ay gustong gumamit ng dugo, pamilya, para hilahin ang aking hari sa bangin ng walang hanggang pagtubos. Hindi mo siya deserve na makita. Hindi ko siya deserve kausapin. Ang mga angka na nag-iwan sa kanya noon ay dapat mapunta lahat sa impyerno. Galit na sabi ni Sally Ye. Mukhang nahihiya ang dalawang Ye clan sa ibaba. At lahat ng tao sa inferno ay nagkaroon din ng masalimuot na ekspresyon.
Talagang nag-aalala sila na si Ye Fan ay magtitiis ng napakaraming panganib at pinsala sa pamamagitan ng pagbabalik sa Shenlong clan para sa kapakanan ng dugo at pagkakamag-anak. Pagkatapos ng lahat, sumang-ayon si Ye Fan na ang mga tao ng pamilyang Shenlong ay pupunta sa isla, at ipinakita na niya na ito ay isang malamang na sitwasyon. Siyempre, ayaw ng lahat na makita ang ganoong bagay, pero sa ngayon, hindi natin basta-basta mapanood si Sally Ye na pinatay. Sa sandaling ito, isang malinaw na boses ng babae ang pumasok sa pandinig ng lahat. Well said. Ang mga tao ng Shenlong clan ay hindi magandang bagay. Ang Ye family at Ji family lahat ay tumingin sa ibabaw na may hindi nasisiyahan at galit na mga ekspresyon. WHO. Lahat ng tao sa inferno ay napatingin din sa dalawang babaeng umakyat sa hindi kalayuan na hagdan na nagtataka. Heije. Nakilala agad ni Shilanyo ang batang babae na may itim na trench coat, mausok na makeup at gusot ang buhok. Pero ang nagsalita lang ay gray corset at mahabang palda na naglalakad sa harap ni Heiji, na may marangal at eleganteng itim na buhok. Babae. Mabagal lang sa paglalakad, may hindi maipaliwanag na alindog at aura. Ito ang alindog na maaaring taglayin ng isang babae sa pamamagitan ng mga taon at karanasan. Nang makita ni Ye Longteng, Ji Kangnian at Ji Yutang ang moment ng babaeng ito, lahat sila ay nagpakita ng pagtataka. Ni Ye Wuyo. Sigaw ni Ye Longteng, halos lumuwa ang kanyang mga mata, bakit ka nandito? Ang mga tao dito ay ang mga patay na sina ni Ye Wuyo at Heiji, ang amo at ang katulong. Sinulyapan ni Ye Wuyo si Ye Longteng at ang iba pa, at isang panunuyaang lumitaw sa gilid ng kanyang bibig, ako ang dapat magtanong nito. Bakit kayo mga kasuklam-suklam na kontrabida ng pamilya Shenlong dito? Natamba si Sally sa oras na ito, naramdaman niya na si Ye Wuyo ay may malakas na kapangyarihang mahika, nabubulok, madilim, na may hininga ng kamatayan. Bagamat itinago niya ito ng malalim, gustong-gusto ni Sally Ye ang ganitong uri ng enerhiya, kaya mas nakikita niya ito. Heiji, sino ang babaeng ito? Alam ni Sally Ye na darating si Heiji, siya naaprubahan ito ng napakabilis, at hindi ito pinag-usapan ni Ye Fan. Pagkatapos ng lahat, sina Heiji at He Huang ay mga benefactors ni Ye Fan at kanilang sariling mga tao, kaya syempre hindi nila sila tatanungin kung ano ang kanilang ginagawa. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nagdala si Heiji ng isang babae na mukhang hindi kapanipaniwala. Ipinakilala ni Heiji ng buong pagpapakumbaba, ito. Ang ika-6 na ranggo ng King Doomsday, ang matuwid na anak ng Dharma King Doomsday. Ang iyong kamahalan na kamatayan ay ang Panginoon din na pinaglilingkuran namin ng aking Panginoon. Ano? Lahat ng nasa likod ng inferno ay natigilan, at si Sally Ye ay natigilan din. Ang unang 8 ng Doomsday Kingship ay sapat na, ngunit ang susi ay ang matuwid na anak na babae ng hari ng France, na talagang nakakagulat. Bahagyang ngumiti si Ye Wuyo, tumingin kay Sally Ye ng may paghanga, at sinabing, maaari mo lang akong tawaging Ye Wuyo. Bagamat miyembro ako ng Doomsday King Power, mas higit pa ako sa birth mother ni Ye Fan. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, biglang tumahimik ang eksena. Maliban sa simoy ng dagat sa mga tainga, halos walang tunog. Sa wakas ay naunawaan ng mga tao ng inferno kung bakit tuwang-tuwa ang mga miyembro ng pamilyang Shenlong. Sa kabilang banda, si Ning Zimo, Feng Yaoying at iba pang mga babae ay kinakabahan na namumula, nakatingin kay Ye Wuyo, nakaramdam ng kaunting kawalan. Kung tutuusin, biglang sumulpat ang biyenan na ito. Sa mga taong naruroon, ang ilan ay nakakaalam tungkol sa biolohikal na ina ni Ye Fan, ang ilan ay hindi, ngunit anuman ang mangyari, ang makita si Ye Wuyo ng personal ay parang biglaan. Naunawaan ni Ye Chunhua at Ji Pangchun ang pagkakakilanlan ni Ye Wuyo. Okay. Ito pala ang demonyong babae ng Doomsday Kingship, gusto mo pa bang dukutin ang mga inapo natin ng pamilya Shenlong sa Doomsday Kingship? Ngayon ay isang magandang panahon, at papatayin ka ng ninunong ito at bigwan ang diwa ng hari ng Doomsday. Mabangis na kumislap ang mga mata ni Ji Pangchun. Sa katunayan, matalas din ang mga mata ni Ye Chunhua at ng iba pa, at kahit na may mamamatay tao na aura, alam nilang lahat ang ibig sabihin ng hitsura ni Ye Wuyo. Doomsday King Power, gusto rin niyang manalo kay Ye Fan. Ito ay ganap na hindi matitiis. Sa halip na hintayin si Ye Fan na pumili, mas gugustuhin nilang alisin muna si Ye Wuyo kaysa panuurin si Ye Fan na sumali sa Doomsday Kingship. Nang makita ni Ye Wuyo ang mga mukha ng mga taong iyon, napakalamig ng kanyang mga mata, at natawa siya sa galit, talagang mas asama ang unang nagdemanda. Noon ay gumawa ako ng kompromiso, at lahat kayo ay tumanggi na pabayaan ito. Naging sanhi ng paghihiwalay ng aming mag-ina, hayaan mo ako matapos maghintay ng higit sa 20 taon, hindi ko makita ang aking anak. Ngayon gusto ko pang kaladkarin ang nag-iisang anak ko sa isang madugong bagyo at gamitin ng basura. Mga taong mula sa angkan ng Shenlong, ngayon ay susunod ako mabibilang mo ang luma at bagong puot, ipaalam sa iyo. Ako, si Ye Wuyo, ay hindi ang babaeng binyo buli mo dati. Bago siya matapos magsalita, ang buong katawan ni Ye Wuyo ay napuno ng isang hindi mapapantayang maitim at bulok na kapangyarihang mahika. Ang buong palengke ay parang nasa isang ghost realm na nakakagigil. Kabanata 1336, Malakas na Biyenan. 1336.
Para sa isang oras, ang isla ay tila umiiyak at lobo na umaalulong, ang madilim na hangin ay umiihip, at lahat ng nasa harap ko ay nahulog sa kamatayan at kawalan ng pag-asa. Naramdaman ng lahat ang pressure ng mahiwagang enerhiya ni Niewuyo, at hindi nila maiwasang mabigla. Ito ba ang ina ni Ye Fan? Bulong ni Ning Zimo na namumutla ang kanyang magandang mukha. Si Feng Yaoying sa gilid ay hindi malay na humawak ng kamay kay Ning Zimo. Para sa kanila, ang biyenang ito ay masyadong malakas, at may bakas ng takot sa kanyang mga mata. Ngunit mayroon ding mga tao na hindi natatakot. Sobrang hinangaan ito ni Shilanyo at Sali Ye, at naramdaman nila na ito ang babaeng maaaring manganak kay Ye Fan. Tumayo si Wu Yekang sa tabi ng kanyang guro at bumulalas, napakalakas ng kapangyarihan ng Mahika, ganoong kapangyarihan ng Mahika. Pang-anim lamang ito sa kaharian ng Doomsday. Kumunot ang noo ni Asmodeus at sinabing, narinig ko na ang lakas ng Doomsday Kingship ay ang nangungunang 8. Mayroong isang span ng qualitative change, hindi nakakapagtakang si Nicholas of the Ancients ay nasa ika-8 lamang. Ilang tao na rin ang nakakita kay Nicholas at Lovren sa isla, kaya naramdaman kong mas malakas si Niewuyo kaysa sa Ancients. Siyempre, ito ay nauugnay din sa katotohanan na si Niewuyo ay nakulong sa nakalipas na ilang buwan, na nakatuon sa paglilinang at pagpapabuti ng kanyang kapangyarihan sa Mahika. Bahagya silang sinulyapan ni Heiji, at sinabing, masyadong minamaliit ninyo ang paghahari ng Doomsday. Sa dami, ang Doomsday Kingship ay palaging hindi magagapi sa clan, ngunit hindi kailanman naalis ng clan ang matandang karibal na ito. Wala ba itong maipaliwanag? Katahimikan, naririnig ko na ang ibig sabihin ni Heiji ay ang mga nasa harap ng kamatayan ay mas nakakatakot. Mas naiintindihan ng lahat ngayon, kung bakit mahigpit na hinihiling ni Ye Fan na magsanay sila ng husto, dahil lang sa napakalakas ng potensyal na kaaway. Sa oras na ito, ilang miyembro ng pamilya Shenlong ang nakabantay na. Hindi maganda, napakalakas na ng babaeng ito. Puno ng pagkabalisa ang mukha ni Ye Longteng. Ang kanilang lakas, sa sandaling ito, ay magiging hatol ng kamatayan. Lumingon si Ji Yutang at sinabi kay Ye Chunhua, Patriarch Chunhua. Pumunta ka at tulungan mo si Patriarch Pangchun. Kung hindi maalis ang babaeng ito, mamamatay tayong lahat. Makukulam din si Ye Fan. Sa sandaling ito, pakiramdam niya ay hindi sapat ang kanyang lakas, ngunit kapag iniisip niya na ang oras na ito ay isang labanan ng buhay at kamatayan, kailangan niyang kumagat ng bala, puno ng gintong liwanag upang protektahan ang kanyang katawan, at lumakad pasulong. Humph! Ye Chunhua. Hindi ko kailangan na kumilos ka, kayang patayin ng matanda ang demonyong babaeng ito ng mag-isa. Nakita ni Ji Pangchun na kikilos na si Ye Chunhua, at pinigilan siya ng malakas. Medyo napahiya si Ye Chunhua. Noong nag-aaway sina Ji Pangchun at Sali Ye, makakahanap pa rin sila ng paraan para malampasan ito, ngunit ngayong nandito na si Niewuyo, imposibleng makapag-usap ng maayos. Si Ji Pangchun sa himpapawid ay puno ng kumpiyansa, wala na siyang anumang alalahanin sa oras na ito, at nagsimulang paikliin ang hininga ng dragon nang walang ingat. Fueo! Gatlang M. Napabuntong hininga si Ji Pangchun, at muling lumitaw ang marahas na updraft. Isang batis ng tunay na diwa, tulad ng bahanang rumaragasang alon, ang pumipilit at nagtitipon sa dibdib ni Ji Pangchun, at ang kanyang mga mata ay kumikinang din sa nakasisilaw na gintong liwanag. Naramdaman ang prestihiyo ng dragon na mas malakas kaysa dati, alam ng lahat na ito ay tiyak na nakakagulat na hininga ng dragon, kaya ang mga tao sa ibaba ay agad na kumalat at umatras sa lahat ng direksyon. Halos mahuhulaan ng lahat na kapag huminga ang dragon, ang lugar na ito na matagal nang hindi naayos ay muling itatayo. Matanda, ayaw mo bang sirain ang tahanan ng anak ko? Malakas ang lakas ng pag-iisip ni Niewuyo, nilabanan niya si Longwei ng walang katuturan, huminga siya ng malamig, lumilipad ang mahabang palda, at umakyat siya sa langit. Nakita ko ang kanyang mga braso na nakaunat, nakikinig sa kanyang pagbigkas ng magic spell, isang malaking halaga ng dark magic power ang natipon sa kanyang harapan, tulad ng isang malaking madilim na bagyo. Para sa isang magician ng level ni Niewuyo, karamihan sa magic ay inilabas kaagad, at ilang makapangyarihang spell lang ang kailangang bigkasan para makontrol ang stable frequency ng mental power. Sa katunayan, ang lahat ng ito ay tumagal lamang ng 10 segundo, si Ji Pangchun ay pinahilot na ang hininga ng dragon, at umungal. Umuungol. Ang hininga ng dragon na mas malupit kaysa dati, parang gintong liwanag na tumutulos sa lupa, ay lumipad pababa ng 3,000 talampakan. Halos sabay ding natapos ni Niewuyo ang paghahanda ng spell, na may malamig na kislap sa kanyang mga mata, tinulak niya ang 2 palad. Undead Bone Dragon. Ang Deathstorm Energy Group sa kanyang harapan ay naging isang mabangis na kalansay na lumilipad na dragon, na bumangga sa hininga ng dragon na may marahas na tunog ng pagkabasag. Ang kulay abong enerhiya at ang ginintoang enerhiya ay natigil sa hangin sa loob ng halos 5 segundo, at ang pagsabog ay naganap sa electric fire. Boom! Gitling! Lumilipad na buhangin at bato, madilim ang langit. Ang mga shockwave at soundwave ay nagpasigla sa nervyos at eardrum ng lahat, at ang rumaragasang daloy ng hangin ay ginawang parang bagyo ang isla.
Hindi naghihintay na mawala ang alikabok, nang tumangala ang lahat, nakita nilang nag-aaway na naman ang dalawang tao sa himpapawid. Napigilan ang hininga ng dragon ni Ji Pangchun, at inis na inis siya. Pagkatapos direktang ihatid ang Shenlong Jingguangju bodyguard, sinimulan niyang suntukin si Niewuyo ng marahas. Isang bahid ng Golden True Essence ang nabasag patungo sa tila balingkinitang katawan ni Niewuyo. Ngunit ang isang salamangkero ng ka-level ni Niewuyo ay hindi ganoon kadaling malapitan, kahit na makalapit siya, may iba pang paraan ng pagtatanggol. Ang kanyang katawan ay agad na nag-condense ng isang layer ng gray-colored magical energy armor, na flexible na gumagalaw ng napakabilis sa kalagitnaan ng hangin. Kasabay nito, ang Bone Spears, ang shockwave ng kamatayan, ay sumalubong kay Ji Pangchun na parang bagyo. Bagamat ang cultivation base ni Niewuyo ay mas mataas kaysa kay Ji Pangchun, ang kapangyarihan ng dragon ay talagang kalaban ng lahat ng dark energies, na ginagawang napakalapit ng labanan sa pagitan ng dalawa, at mahirap magdesisyon ng kahihinatnan sa maikling panahon. Gargoyle. Sa sandaling lumapag si Niewuyo, itinaas niya ang kanyang kamay, at ang ilang grabo at buhangin sa lupa ay tumaas sa hangin, na nagpalapot ng tatlong parang paniki na halimaw na bato. Matapos ay lakip ang mahiwagang kapangyarihan ng kamatayan, mabilis na sumugod ang tatlong gargoyle patungo kay Ji Pangchun. Kamo ng Dragon Yin. Tinanggal ito ni Ji Pangchun, sinuntok ang kanyang palad, lumikha ng isang pabilog na gintong alon. Isang sound wave na parang dagandong ng dragon, na may nanginginig na gininto ang tunay na diwa, direktang dumurog sa dalawang gargoyle. Gayunpaman, ang natitira ay nagawang makaiwas sa alon at hinawakan ito mula sa likod hanggang sa leeg ni Ji Pangchun. Si Ji Pangchun, gayunpaman, ay handa na, at tinamaan ang backhand ng mabigat na martilyo. Munting agila na agila, nang si Ji Pangchun. Dudurog na sana ang gargoyle, isang panunuya ang lumitaw sa gilid ng bibig ni Niewuyo. Boom! Hindi. Nang matanto ni Ji Pangchun ang problema, huli na ang lahat. Sa ganoong kalayuan, hindi nakaiwas si Ji Pangchun, at ang kalahati ng kanyang mukha ay agad na lumabo, at nahulog siya mula sa hangin sa sakit. Paano siya mabibigyan ni Niewuyo ng pagkakataong huminga? Sa direksyon ng pagkahulog ni Ji Pangchun, pinalapot niya ang isang bulaklak na binubuo ng mahika gamit ang isang kamay at hinaypan ito ng marahan. Kasabay ng pagbagsak ng mga talulot, patuloy silang nagbabago at lumalaki sa kalagitnaan ng hangin. Sa isang segundo, lahat sila ay naging matalim at matalim na talim ng kamatayan. Nang makita na si Ji Pangchun ay aatake na, si Ye Chunhua, na nasa tabi niya, ay biglang gumalaw, na may isang kislap ng gininto ang liwanag sa kanyang katawan, tumalikod gamit ang isang letigo, at sinipa ang isang unos ng gininto ang tunay na diwa. Shenlong swings nito buntot. Bagamat nabigo ang daloy ng totoong enerhiya na ito na talunin ang lahat ng mga lumilipad na blades ng enerhiya ng kamatayan, sa pilitang sinira nito ang pag-atake at nabigong patayin si Ji Pangchun na nahulog. Pagkalapag ni Ji Pangchun, medyo natigilan din siya. Tinakpan niya ng isang kamay ang duguan niyang mukha, nagngangalit ang kanyang mga ngipin, at tumingin kay Niewuyo ng masama, ang kanyang mga mata ay malapit ng umapaw sa layuning pumatay. Kabanata 1337 puot. 1337. Patriarch Pangchun. Ayos ka lang ba? Bulalas ni Ji Kangnian mula sa likuran. Manahimik ka. Pabaya lang ang ninunong ito. Sumabog sa galit si Ji Pangchun. Mapait na bamantong hininga si Ye Chunhua at tumalikod, Pangchun, sa tingin ko. Fair na. Kung darating si Ye Fan mamaya, mahirap ipaliwanag. Napansin na niya na ang pag-alis ni Chu Yunyao ngayon ay para ipaalam kay Ye Fan. Bagamat hindi ko alam kung gaano katagal bago bumalik si Ye Fan, ngunit pagkatapos ng lahat, ang tagal na, kaya hindi ako makapaghintay na dumating ng biglaan. Sa oras na iyon, kung bumalik si Ye Fan mula sa lugar kung saan siya nagpractice at natagpuan ang sitwasyong ito, kung gayon ang pamilya Ye ay hindi makakapag-usap ng maayos. Nagsisi si Ye Chunhua sa kanyang puso, alam niya ito ng mas maaga, maaaring mas mabuting sumama kay Ye Longteng ng palihim, sa halip na sumama kasama ang pamilyang Ji, maaaring mas madali. Kahit na hindi nasiyahan ang pamilya Ji pagkatapos ng insidente, mas mabuti na ito kaysa ngayon. Bago kausapin si Ye Fan, ito ay, nasira, na. Magpaliwanag ka. Bakit kailangan mong magpaliwanag? Kailangan pa bang magpaliwanag ang ninuno na ito sa mga inapo ng isang angkan? Ang demonyong babaeng ito ng kaharian ng katapusan ng mundo ay natural na papatayin. Sa mata ni Ji Pangchun, ang Shenlong clan ay higit sa lahat ng bagay sa mundo, siya ang edukasyong natanggap niya mula pagkabata ay ganito, at hindi niya gaanong pinapansin ang mga bagay na ito sa labas ng mundo. Sa katunayan, likas na ipinagmamalaki ng mga karakter sa antas ng ninuno na ito ang likas na pakiramdam ng pagiging superior ng angkan. Bukod dito, sa ilalim ng tradisyonal na paraan ng pag-iisip, hindi nila iniisip na ang nakababatang henerasyon na tulad ni Ye Fan ay talagang ipagwawalang bahala ang ancestral etiquette at labag sa batas. Mula sa pananaw ni Ji Pangchun, lahat ng ginawa niya ay nakabatay sa pangkalahatang sitwasyon, at para sa dignidad ng angkan, walang problema. Kahit na ang isang junior na tulad ni Ye Fan ay napakalakas, paano siya magiging tama sa isang tao sa antas ng ninuno? Iyan ay walang kahulugan sa lahat.
Kahit na direktang makipaglaban si Ye Fan sa mga tao ng pamilya Zhou, hindi niya kayang labanan ang mga ninuno ng sarili niyang angkan, di ba? Sa makatuwid, sa simula pa lang, hindi natakot si Ji Pangchun sa kung ano ang gagawin ni Ye Fanzhen sa kanila, ngunit sa halip ay dumating ang mentalidad ng pagtuturo sa junior na ito. Ito ay isang pag-iisip na umiral sa daan-daang taon, at mahirap itong baguhin kahit gaano pa kapaniwala ang iba. Siyempre, mayroon ding mga ninuno tulad ni Ye Chunhua, na medyo banayad ang ugali at medyo nakakatanggap ng ilang pagbabago sa mundo. Bagamat hindi sila magiging lihis at gumawa ng mga kompromiso ng walang bottom line, hindi sila magiging masyadong matigas ang ulo at matigas tulad ni Ji Pangchun. Nang marinig ni Ye Wuyo ang mga salita ni Ji Pangchun, hindi niya napigil ang mapangiti, tulad ng inaasahan, napakabahong birtod pa rin ito. Matigas ang ulo. Kayong mga matatandang tao ng Shenlang clan ay sinaktan ako at ang aking anak sa loob ng maraming taon, ni ayaw mong umalis ngayon. Halika, ikaw. Lahat ay pumunta rito upang mamatay ng sama-sama, ngunit ito ay nagel iligtas sa akin mula sa pagpatay ng isa-isa. Ni Ye Wuyo, huwag masyadong lumayo. Humakbang si Ye Longteng nang may matuwid na galit sa oras na ito, ikaw ang nakalusot sa ating Xia Kingdom noon. Nakapasok sa kaluluwa ng dragon, nagsinungaling sa aking nakatatandang kapatid, at ginawa siyang bumagsak mula noon. Kung ang iyong paghahari sa katapusan ng mundo ay hindi napakasama, kung hindi ka isang undercover na ahente, paano ka haantong sa ganito? Mahigpit siyang tiningnan ni Ye Wuyo, tumahimik ka. May mukha ka pa ring magsasabing ako ang pumatay kay Ye Longyuan. Upang mailigtas ang bata, upang mailigtas siya, tinanggal ko na ang base ng pagtatanim, at handa akong sabihin ang lahat ng nalalaman ko. Noong nakaluhod ako sa pintuan ng iyong pamilyang Ye, kasama ang isang bata sa aking tiyan at nakahandusay na aso, kung saan nakahandusay ka, nakahiga at umuulan na parang asong nakahandusay, at umuulan. Ye Longyuan, nasaan na kayo mga sanctimonious fellows? Gusto ko lang panuurin ang paglaki ng anak ko, gusto ko lang maging ligtas, at ayoko ng kahit anong status. Pero hindi mo pa rin hinahayaan ang mag-ina natin. Ikaw ang nagtulak sa akin sa dead end. Naghisteryosong sabi ni Ye Wuyo, sumigaw siya, ang kanyang mga mata ay namumula, at ang mga luha ay halos lumabas sa kanyang mga mata. Ang ganitong uri ng puot na nakatago sa kaibuturan ng kanyang puso, ang ganitong uri ng kalungkutan sa sukdulan, matagal na siyang nagdurusa. Nang marinig ng mga babaeng naruroon ang mga salitang ito, umasim ang kanilang mga puso, at nagkaroon ng ambon sa kanilang mga mata. Pareho silang babae, at naiintindihan na nila ngayon kung gaano kalungkot at walang magawa si Ye Wuyo noon. Sa pag-iisip, ang sinumang babae ay makadarama ng kawalan ng pag-asa. Ang walang napansin ay sa oras na ito, na matatagpuan sa kalayuan ng larangan ng digmaan, sa isang nakatagong mataas na dalesdes, isang lalaking walang sando ang pangitaas na katawan ay nanunood sa eksenang ito na may komplikadong mga mata. Sa hangin, tila may sumambulat na kalungkutan. Natahimik ito sa loob ng maikling panahon. Mga kaawa-awang tao, dapat mayroong isang bagay na napupuot, hindi mo iniisip ang iyong mga aksyon, sinisisi mo ang iba, ito ay isang maling pananampalataya. Binasag ni Ye Longteng ang katahimikan at matigas na sinabi. Ngumisi si Ye Wuyo, kahit anong sabihin mo. Anyway, huwag mo nang subukang tumakas ngayon. Ang mukha ni Ji Pangchun ay hindi ganap na gumaling, ngunit hindi ito isang seryosong problema. Lumakad siya pasulong at tumayo kasama si Ye Chunhua. Ay nagsabi, demonyong babae, ito ay kawalang ingat ng aking ninuno ngayon, at hindi na kita bibigyan ng pagkakataong muli. Mapang-asar na sinabi ni Ye Wuyo, huwag mo akong bigyan ng pagkakataon, para pahirapan kita sandali. Pagkatapos magsalita, muli niyang pinahilot ang lumalakas na death magic power, at tinapik ang lupa gamit ang isang kamay. Matapos ibuhos ang isang dark magic power sa lupa, isang malaking magic circle ang kumalat kaagad. Sa ilang sandali, ilang patong ng magaan na gulong ang patuloy na kumikislap at umiikot, at ang hangin ay nagsimulang mapuno ng mas malakas na enerhiya ng kamatayan. Ang lupain ng pagkabulok. Bloodstone Puppet. Sa isang iglap, ang lupa at buhangin sa lupa ay nagsimulang mabilis na mag-condense sa mga puppet na 2 o 3 metro ang taas, na parang may dugong umaagos mula sa kanilang mga katawan. Ang mga Bloodstone Golem na ito ay mas mabilis at mas malakas kaysa sa mga ordinaryong Clay Golem. Matapos lumitaw ang mahigit 100 mga puppet, mabilis silang sumugod kina Ye Longteng, Ji Yutang at Ji Kangnian, na may dalang mga alon ng kamatayan na nanakit sa kaluluwa ng mga tao. Matapos salakayin ang 3 tao na may mababang cultivation base gamit ang mga Bloodstone Puppet, muling nag-volley up si Ye Wuyo at nagpatawag ng mahigit 100 maliliit na bilog sa kalangitan. Netherworld Ghost Claws. Ang sunod-sunod na black-gray na mga kuko ng multo ay tila kumikislap mula sa manipis na hangin, tumagos mula sa magic circle at umaatake kina Ji Pangchun at Ye Chunhua mula sa lahat ng anggulo. Sa napakaikling panahon, naglunsad si Ye Wuyo ng malakas na pag-atake sa 5 tao ng sabay-sabay. Ito ang bentahe ng magic, isang malakihan at magkakaibang pag-atake. Gayunpaman, mas maingat sina Ji Pangchun at Ye Chunhua sa pagkakataong ito, alam nilang hindi dapat maliitin ni Ye Wuyo ang kaaway, pareho silang may dalang gintong liwanag upang protektahan ang kanilang mga katawan. Kamay ng Dragon Claw.
Kamo ng Dragon Yin. Ang ginamit ng dalawa sa kanila ang kanilang kakaibang kakayahan upang ikalat ang mga kuko ng multo na ito, at kasabay nito ay mabilis na lumabas mula sa pagkubkob ng mga magic circle na ito. Wala nang pag-asa si Niewuyo sa simula pa lang na ang simpleng magic na ito ay makakasakit sa kanilang dalawa. Siya ay nasuspine sa himpapawid, umawit ng mga salita, at isang kakaiba at mas komplikadong magic circle ang lumitaw sa hangin. Ang isang malaking bilang ng mga itim na ulap ay nagtipon mula sa lahat ng direksyon, at isang malaking multo na multo ang lumitaw sa kalangitan, at ang madilim na hangin ay nagngangalit. Umiiyak ang mga multo. Hindi pa banggitin ang 2 taong napapaligiran ng magic circle, maging ang lahat ng nanunood ng labanan sa labas ay natulala sa malakas na magic wave na ito at nakakatakot na labanan. Tumangala si Ye Chunhua, ang kanyang lumang mukha ay agad na asul, at siya ay sumigaw, "Pang Chun! Magtulungan tayo ng husto upang protektahan ang ating katawan." Napansin ni Ji Pangchun ang napakalaking balangkas sa kalangitan at ang nakasisilaw na pilak kulay abungkinang mula sa balangkas, at naramdaman din niyang hindi maganda. Sa pagkakataong ito, hindi nang ahas si Ji Pangchun na pilitin itong mag-isa. Huli na para makatakas sila, at puro desperadong sugal ang ginawa nila. Ang kapangyarihan ng bloodline ng gintong dragon, ang tunay na diwa at ang lakas ng dragon ay inilabas lahat, tulad ng 2 nagniningas na bituin. Ang 2 ninuno ay nagsiksikan ng sabay upang ipagtanggol, at ang mapanglo na death magic sa kanilang paligid ay agad na nawala at nagkalat sa isang malaking lugar. Gayunpaman, namula na si Niewuyo, gusto lang niyang pilitin silang pababain. Abyss Ghost Territory, ang kaluwalhatian ng kamatayan. Fall. Ang napakalaking mapang wasak na undead na mahika na kinumplito ni Niewuyo ay inilunsad. Kabanata 1338 umuungal. Sa napakalaking pagkakabuo ng balangkas sa kalangitan noong 1338, biglang bumagsak ang kalansay na tila nakatikip sa kalangitan at araw. Sa loob ng ilang sandali, ang hindi mabilang na silver gray na death magic power ay naging isang matalim na karayom ng liwanag, at nilamon ang 2 gintong sinag ng liwanag sa ibaba. Ang mas hindi kapanipaniwala ay ang isang magic circle na lumitaw sa lupa sa parehong oras, at hindi mabilang na enerhiya ng kamatayan ang tumusok mula sa ibaba hanggang sa itaas. Tila ang langit at ang lupa, at ang lahat ng mga arrow ay pinaputok ng sabay-sabay. Ito ay isang patay na lugar sa isang patay na lugar, isang desperado na lugar sa isang desperado na sitwasyon. Boom boom boom. Ang mga siksik na pagsabog ay patuloy na nagpasigla sa eardrum ng lahat, at ang eksenang napapalibutan ng magic circle ay ganap na hindi nakikita. 2 gininto ang sinag ng liwanag lang ang nakita ko, at panakanak ang tumutulo ang kaunting liwanag, ngunit ito ay humihina at humihina. Si Ji Kangnian at Ye Longteng ay medyo na-overwhelm pagkatapos makipag-usap sa mga Bloodstone Puppet. Sa sandaling ito, nakikita ang 2 ninuno na nahuli sa napakalakas na death spell, lahat sila ay natakot. Ang magic ay palaging may kalamangan sa malalaking pag-atake. Kung ang trick na ito ay gagamitin sa isang labanan sa mga angkan, hindi ko alam kung ilang tao ang mamamatay. Gayunpaman, sinamantala ni Ji Pangchun at Ye Chunhua ang attribute restraint ng Shenlong bloodline para mapanatili ang pinakamaliit na defensive area. Sa isang maliit na lugar, nagsumikap silang protektahan ang kanilang mga katawan gamit ang Shenlong Jingguangju, na nilalabanan ng tuloy-tuloy na epekto ng death magic. Ang kapangyarihan ng magic trick ni Niewuyo ay hindi lamang isang malawak na hanay, ngunit mayroon ding bahagyang epekto sa pagtagos, at isang uri ng pagkabigla sa isip. Sa unang tingin, tila nahulog ang mundo sa isang estado ng kamatayan, na isang malaking dagok sa moral ng 2 ninuno. Patuloy na binuhusan ito ni Niewuyo ng death magic. Ang kanyang malakas na lakas ng pag-iisip ay sumuporta sa kanya upang mapanatili ang mahika na ito sa loob ng mahabang panahon, sapat na upang ganap na sirain ang 2 ninuno. Hindi maganda. Mababa ang cultivation base ni Ye Chunhua. Sa oras na ito, natagpuan niya na ang kanyang mga paa ay hindi na kayang ipagtanggol, at isang patay na enerhiya ang nagsimulang tumagos sa kanyang mga paa. Sa isang iglap, nawalan ng malay si Ye Chunhua sa isang paa niya, at patuloy na tumataas ang death chi. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin, sinusubukang gamitin ang kanyang enerhiya upang labanan ang enerhiya ng kamatayan, at ang tunay na kakanyahan na inilabas ay hamina. Biglang tumaas ang pressure ni Ji Pangchun, pinagalitan niya ang walang silbi, sa inis na bulong, at isang bakas ng determinasyon ang sumilay sa kanyang mga mata. Hindi natin masisira ang magic trick na ito kung gugugol tayo ng maraming oras, dapat tayong magdulot ng banta sa kanyang katawan. Sabi ni Ji Pangchun. Nagulat si Ye Chunhua, pwede bang gusto mo? Masyadong delikado. Naisip niya ang plano ni Ji Pangchun, ngunit pakiramdam niya ay masyadong delikado. Mas mabuti na yun kaysa maghintay na mamatay. Malamig na bamantong hininga si Ji Pangchun, paano nagagawang matalo ang ninuno na ito sa gayong Western Demon Girl. Ibinigay ni Ji Pangchun ang kanyang malakas na depensa bago siya matapos magsalita. Nawala si Shenlong Jingguangju, at mayroon na lang siyang natitirang body protecting essence sa kanyang katawan, na parabang lalamunan siya ng mahika ng kamatayan anumang oras. Ngunit ang kanyang mga mata ay determinado, ang kanyang mga braso ay nakabuka, at ang gininto ang tunay na diwa sa kanyang katawan ay sumambulat sa galit.
Sa nakakapasong kinang, itong umaalon na true essence ay tila marahas na sasabog anumang oras, napaka hindi matatag. Kahit mahigit 100 metro ang hiwalayan nila, mararamdaman ng lahat sa isla ang malakas na enerhiyang nakapaloob dito. Ang Ji Pangchu na ito ay hindi isang mabuting tao, ngunit siya ay medyo matapang. Sa oras na ito, plano niyang umatake ng buong lakas. Kumunot ang noo ni Azazel. Ang tinatawag na, ang pagmamalaki ng sinaunang angkan. Gayunpaman, iba ang paraan, hindi pagsasabuatan, pinaikit ni Asmodeus ang kanyang mga mata at sinabi. Matapos dumaan si Ji Pangchun sa isang mapanganib na panahon, ang nakapalibot na tunay na enerhiya ay napakalakas na, at sa wakas ay hindi siya natalo sa vacuum period na iyon. Siyempre, dahil din sa ginawa ni Ye Chunhua ang lahat ng kanyang makakaya para tulungan siyang lumaban saglit. Nakumpleto ni Ji Pangchun ang ehersisyo sa oras na ito, at ang kanyang mga braso ay biglang humalukip-kip. Ang lumalagong golden true essence na ito ay naglalaman ng kapangyarihan ng kanyang bloodline sa kaharian ng Yinglong, tulad ng pagbubukas ng floodgate, bumuhos ito sa kanyang mga kamay sa mabilis na bilis, na nag-uugnay sa isang gintong bola ng liwanag. Patay na ang demonyong babae. Dragon's Roar. Ang dagandong ni Ji Pangchun ay tumagos sa magic circle, at kasabay ng pagbagsak ng boses, ang gininto ang globo na namuo na may nakakatakot na tunay na diwa ay biglang pumutok sa isang sinag ng liwanag. Ang sinag ng liwanag na ito ay lumawak mula sa isang maliit na punto, at sa isang kisap mata, ito ay talagang tumagos sa 100 metro na bilog, tulad ng isang malaking shockwave na nilalamon ang lahat. Sa di kalayuan, tila isang madilim na mundo, na naputol sa kalahati ng isang gintong liwanag. Ang Roar of the Dragon ay isang galaw na magagamit lamang pagkatapos magising ang Shenlong bloodline. Ito ang pinakahuling hakbang na naitala sa 9 transformations ng Shenlong. Halos lahat ng Shenlong clan na nagising sa kanilang bloodline ay matututo ng trick na ito, pagkatapos ng lahat, hindi ito komplikado. Noon, ginamit din ni na Ye Feng at Ji Hantian si Ye Fan. Bukod sa iba pang mga bagay, ito lamang ang pinakamakapangyarihang pamamaraan sa mga tuntunin ng direktang kabagsikan. Walang iisang pamamaraan ng Shenlong clan na mas malakas kaysa sa diskarteng ito. Sa patuloy na pagpapabuti ng Dragon Bloodline at pagpapabuti ng cultivation base, ang kapangyarihan ng hakbang na ito ay patuloy na magbabago ng husay. At ang gayong makapangyarihang hakbang ay may malinaw na mga pagkukulang. Una, kumokonsumo ito ng maraming pera. Pangalawa, ang bilang ng mga landas ng pag-atake ay mga tuwid na linya lamang. Madaling iwasan kapag nakakaharap ang mga kalaban ng parehong antas. Gayunpaman, sa ganoong desperado na sitwasyon, walang pakialam si Ji Pangchun sa problema sa pagkonsumo, at hindi nakaiwas si Ye Wuyo habang patuloy siyang nagbaspel, kaya't maginhawa para sa kanya na mag-lock sa target. Gumamit si Ji Pangchun ng 10 matagumpay na kapangyarihan upang ilunsad ang pinakasimple at bastos at pinakanakamamatay na galaw sa 9 transformations of the dragon, at sa wakas ay nagkaroon ito ng epekto. Ang nakasisilaw na liwanag ay kumislap, ang kulay abong death magic ay tumigil sa pag-atake, at isang mahabang bangin ang naiwan sa lupa. Umalis ang usok, at nakita ng lahat si Ye Wuyo sa harapan nila, at hindi nila alam kung kailan sila nagpatawag ng dalawang malalaking batong puppet. Ang kalasag na nabuo ng mahika ng kamatayan ay magkasamang hamarang sa dagandong ng dragon para sa kanya. Gayunpaman, sa sumunod na segundo, nabasag ang dalawang stone puppet, halatang tinamaan ng husto. Ubo. Bahagyang umubo si Ye Wuyo, may bakas ng dugo na tumutulo mula sa sulok ng kanyang bibig. Panginoong kamatayan. Kinakabahang sigaw ni Heiji. Itinaas ni Ye Wuyo ang kanyang kamay, na nagpapahiwatig na ayos lang siya. Ang mga taong inferno at ang mga babaeng katabi niya ay todo kabasaglit. Tila nasugatan si Ye Wuyo kahit na nakaranas siya ng maraming pinsala sa oras. Hinihingal din si Ji Pangchun sa sandaling ito, maputi ang kanyang mga labi, at ang kanyang mga mata ay namumula, demonyong babae, ano ang mali? Ito na ang katapusan. Ano pang mga demonyo at masamang pamamaraan ang maaaring umatake sa matanda? Ni Ye Wuyo nang may panunuya, makakatiyak ka. Talagang ipaunawa ko sa inyong lahat na ang buhay ay mas mabuti kaysa kamatayan. Pagkatapos magsalita, natipon muli ni Ye Wuyo ang mahiwagang kapangyarihan ng kamatayan, ngunit kitang-kita na ang kanyang estado ay bumaba na rin, at ang magic pressure ay hindi na kasing lakas ng dati. Muli ring ginamit ni Ji Pangchun at Ye Chunhua ang kanilang kapangyarihan sa oras na ito. Si Ye Chunhua, pagkatapos magtrabaho ng husto, ay inalis din ang patay na enerhiya sa kanyang mga binti, at sa wakas ay ipinagpatuloy ang kanyang pagkilos. Nang makitang magsisimula na muli ang labanan, isang matalim na espada na may kumikislap na malamig na liwanag ay biglang bumaba mula sa langit at bumulusok ng matatag sa lupa sa pagitan ng magkabilang panig. Hindi maiwasan ang lahat na matigilan. Lahat ng mga babae at inferno ay nakatingin sa lalaking nakatayo sa mataas na dalesdi sa di kalayuan na may golek sa kanilang mga mata. Kabanata 1339 Hindi pagkakaunawaan. 1339. Oo. Ikaw fan. Natigilan si Ye Wuyo nang makitang nakatayo roon ang kanyang anak nang hindi alam kung kailan. Nang makita ito muli pagkatapos ng ilang buwan, ang ekspresyon ni Ye Wuyo ay sobrang komplikado, saya, pagkabalisa, pagkakasala.
Bahagyang nanginginig ang kanyang katawan, at agad niyang nakalimutang lumaban. Si Ye Longteng, Ji Yutang at ang iba pa ay mukhang kinakabahan at nag-aalala, at nagsimulang mag-alala tungkol sa kung ano ang gagawin ni Ye Fan sa kanila. Oh, so si Ye Fan ang batang yun. Bata ka pa, pwede kang magpahangin. Kapag nakita mong dumarating ang ating dalawang dakilang ninuno, bakit hindi ka pumunta para batiin kami? Pagmamalaki ni Ji Pangchun. Natahimik si Ye Fan, at mula sa isang mataas na lugar sa di kalayuan, siya ay tumalo ng mahigit 100 metro ng madali, at dumaong sa gitna ng larangan ng digmaan na kasing liwanag ng isang lunok. Naglabas siya ng elixir na naglalaman ng mga pampalusog na mushroom mula sa kanyang bulsa at itinapon kay Ji Pangchun. Kinuha ito ni Ji Pangchun at nagulat sa medicinal pill, ano ito? Mayroon itong espiritual na enerhiya. Sinabi ni Ye Fan na may blankong ekspresyon, kumain ka at mag-ehersisyo, mas mabilis na gagaling ang iyong katawan. Nagulat ang mga tao sa paligid nang marinig nila iyon. Ang mga miyembro ng pamilyang Shenlong ay lubos na masaya, dahil si Ye Fan ay tila hindi nagalit sa kanila, at ibinigay niya kay Ji Pangchun ang elixir upang maibalik ang kanyang katawan. Ang mga tao ng Inferno at ilang kababaihan ay labis na naguguluhan, nagtataka kung bakit kailangang magpadala ng gamot si Ye Fan kay Ji Pangchun, na napakapili. Si Nie Wuyu ay nagpakita ng bakas ng kalungkutan sa kanyang mukha, ang kanyang mga mata ay nagdilim at ang kanyang mukha ay namutla. Haha! Ilang beses na tumawa si Ji Pangchun, at sinabing may pagsang-ayon, ikaw brat, alam mo ang mga pangunahing kaalaman, alam mo ang mga matatanda at ang mga nakababata. Ancestral etiquette. Hindi tulad ng ibang mga tao dito, na hindi naiintindihan ang mga patakaran, naglakas loob silang hindi igalang ang aming pamilyang Shenlong, hindi talaga sila marunong mambabala. Nagmamadali ding ngumiti si Ye Longteng at Bang Ulong, kung tutuusin, pamilya tayo, makapal ang dugo. Yu Shui. Alam ko, Ye Fan, sa puso mo, naiintindihan mo pa rin ang iyong pagkatao. Haha, kung tutuusin, siya ang tagapagmana ng aming pamilya Ye. Kung bumalik lang ako ng mas maaga, wala nang magagawa. Napangiti din si Ye Chunhua. Inilabas din ni Ji Yutang ang kanyang pamaypay at nakangiting sinabi, kung hindi dahil sa pamilya, paano mo makikitungo ng napakabait sa aking matuwid na anak na si Wan Qing? Kung titingnan ng kampante at nagniningning na tingin ng pamilya Shenlong, lahat ng tao sa Inferno ay hindi maiwasang manahimik, ang kanyang mukha ay medyo walang magawa. Anuman ang mga desisyon na gagawin ni Ye Fan, susundin nila ito ng walang kondisyon. Kung talagang gusto ni Ye Fan na pumunta sa pamilya Shenlong para kilalanin ang kanyang mga ninuno, kailangan nilang tanggapin ito. Gayunpaman, ang ilang kababaihan ay medyo nalilito, at naramdaman na ang Ye Fan sa harap nila ay tila iba sa Ye Fan na kilala nila. Sa sandaling ito, dahan-daang lumakad si Ye Fan sa posisyon kung saan nahulog ang espada, at hinayla ang espada mula sa lupa. Hinayla pataas. Itinaas niya ang kanyang ulo at sinabing may kaunting panlalamig sa kanyang mga mata, mukhang mali ang pagkakaintindi mo. Sa sandaling si Senador Leng. Lumabas ang boses ni, lahat ng naruroon ay natulala na naman. Walang pakialam na sinabi ni Ye Fan, bibigyan ko siya ng medicinal pill para mabilis siyang gumaling. Gusto ko lang siyang mamatay ng napakakumbinsi, para hindi ko masabi na kaya ko siyang patayin sa pamamagitan ng pag-asa sa tulong ng iba. Sa isang iglap, tumigas si Shenlong ang mga ekspresyon ng ilang tao sa mukha ni Shi. Ang pakiramdam ng pagkahulog mula sa langit patungo sa impyerno sa isang iglap ay ganoon talaga. Ang mga taong Inferno at ilang mga babae ay biglang lumapit at napagtanto na hindi nila naiintindihan ang ibig sabihin ni Ye Fan. Bakas sa mukha ni Nie Wuyu ang pagkagulat, at may pag-asa sa kanyang mga mata. Mabahong bata, how dare you despise this ancestor? Galit na inihagis ni Ji Pangchun ang tableta ng gamot sa lupa, itinuro si Ye Fan at nagmura, huwag mong isipin na kung papatayin mo si Zhou Tengyan at ang iba pa, ikaw ay tunay na walang talo. Nandito ka para kumitawan sa angkan ng Shenlong, kung maglakas loob kang patayin ako, maaari mong subukan. Hindi naniniwala ang ninuno na ito, kung gusto kong umalis, anong magagawa mo sa akin? Namutla din si Ye Longteng at hinikayat, Ye Fan. Nandito kami sa pagkakataong ito, gusto lang talaga naming makipag-chat sa iyo, hindi namin intensyon na masaktan ng sinuman. Makinig sa iyong tiyuhin. Tumahimik ka. Pinutol ng boses ang kanyang mga salita, at itinuro niya si Sally Ye, na nasa hindi kalayuan, at sinabing, nasaktan ko ang aking mga kamag-anak, at nanggugulo pa rin ako sa aking tahanan, at lumalabag sa mga tuntunin ng Purgatorio Island. Kung hindi dahil sa 2 beses akong tinulungan ng Diyos ng digmaan. Alang-alang sa pangalawang pagkakataon, pinatay ko na kayong lahat. Ano? Natigilan si Ye Longteng at ang iba pa, ako. Ang tatay ko. Siya. Tinulungan ka. 2 beses. Hindi man lang nila alam. Talagang nakilala ni Ye Wuya si Ye Fan ng pribado, at nagkaroon ng masalimuot na engkwentro. Mukhang masaya si Ye Chunhua, ito. Ipinapakita nito na nakikita ka ng Diyos ng digmaan, Ye Fan, bilang kahalili niya. Ikaw ang bagong pinuno ng ating pamilya Ye. Sina Ji Pangchun, Ji Kangnian at iba pa ay mukhang malungkot at hindi sigurado. Palihim kong pinalo ang mga tambol sa aking puso, at siguradong tama. Si Ye Wuya ay lihim na nililinang si Ye Fan.
Gayunpaman, sila ay lubhang nalilito. Dahil pinahahalagahan ni Ye Wuya si Ye Fan, bakit hindi niya ibalik si Ye Fan sa clan? Sa katunayan, hindi nila naiintindihan na kahit na hilingin ng Diyos ng digmaan si Ye Fan na bumalik sa angkan, hindi madaling pumayag si Ye Fan. Ang pagtulong sa kanya ay nangangahulugan ng pagtulong sa kanya, ngunit hindi nagkusa si Ye Fan na hilingin ito. Kung ito ay upang maunawaan ang espada o iligtas ang mga tao mula sa 8 epiko, ito ay sariling kalooban ni Ye Wuya. Higit pa rito, binigyan din ni Ye Fan si Shenlong ng maraming mukha. Nang palayain sina Ye Feng, Ji Yutang at iba pa, nakabukas na sila sa lambat. Walang pakialam na sinabi ni Ye Fan, hinayaan kitang pumunta sa isla, para lang sa babaeng iyon na si Wan Qing. Kung makita ka at pag-usapan ng ibang bagay, hindi ako interesado. Ikaw, gusto mo ba talagang tretuhin ang pamilya nating Ye? Inabandona. Mukhang malungkot si Ye Longteng. Napangiti si Ye Fan ng sarkastikong, sino ang nag-abandona, hindi ba sa tingin mo ito ay katawa-tawa? Hinaway-kaway ni Ji Pangchun ang kanyang kamay at sinabing, huwag mo siyang kausapin. Ang batang ito ay mayabang at mayabang. Walang respetadong matatanda, dahil ito ang kaso, hindi na kailangang pag-usapan ito, tayo na. Sa katunayan, ang 3 miyembro ng pamilya Ji ay nakarating na sa isang pinagkasunduan sa kanilang mga puso. Dahil pinahahalagahan ng martial god si Ye Fan, mas imposible para kay Ye Fan na bumalik sa clan. Kung hindi, ipaalam sa mga tao ng pamilyang Shenlong na minsang nagkaroon ng intersection ng martial god kay Ye Fan ng pribado, at sa prestihiyo ng martial god at lakas ni Ye Fan, karamihan sa kanila ay ituring si Ye Fan bilang bagong patriarch. Talagang hindi ito ang resulta na gustong makita ng pamilya Ji, kaya mas mabuting umalis na lang nang hindi nakikilala si Ye Fan. Gayunpaman, paano pakakawalan ni Ye Fan ang isang tao? Tinanggal niya ang alikabok sa kanyang espada at sinabing, kung hindi ka umiinom ng tableta ng gamot, gagamitin ko ang espada. Binigyan kita ng pagkakataong mabawi ang iyong lakas. Ito ang iyong pinili. Nang marinig ito, ipinikit ni Ji Pangchun ang kanyang mga mata at nakangising sinabi, mabahong bata, labis mong pinahahalagahan ang iyong sarili. Kahit na may layunin kang espada sa antas ng emperador, hindi ganoon kadaling patayin ang ninuno na ito. Ganon ba? Isa lang espada ang gagamitin ko. Kung haharangin mo ito, pakakawalan kita. Mahinang sabi ni Ye Fan. Nagbibiro ka ba, isang espada? Nakaramdam ng kaunting pagkabalisa si Ji Pangchun sa kanyang puso, ngunit naramdaman niyang imposible para sa kanya na pigilan ang isang espada. Nakasimangot din si Ye Wuyu sa likod. Hindi siya natatakot na hindi manalo si Ye Fan, ngunit kung ito ay isang espada, may mataas na posibilidad na mabaigo. Kung hindi ito nagtagumpay, gusto ba niyang palayain si Ji Pangchun? Gayunpaman, ang mga tao at kababaihan sa inferno ay naniwala sa mga salita ni Ye Fan at hindi nag-alala. Bahagyang itinaas ang sulok ng bibig ni Ye Fan, at ang mahabang espada sa kanyang kamay ay nagsimulang paikliin ang ningning ng maputlang gininto ang espada. Pagkatapos, dahan-daang naglakad si Ye Fan at lumapit kay Ji Pangchun. Bawat hakbang ay parang tinatalo ang puso ng lahat ng naroroon, parang drumbeat, bang bang, bang bang. Napabuntong hininga ang lahat, iniisip kung paano gagamitin ni Ye Fan ang kanyang espada. Kabanata 1340 magtanong ka ng isang bagay. 1340. Nag-alinlangan si Ji Pangchun, ngunit hindi tumakas. Kung hindi siya manggahas na kumuha ng espada, nahihiya siyang bumalik sa angkan. Dragon Golden Light. Nagmamadaling pinrotektahan ni Ji Pangchun ang kanyang katawan ng buong lakas, ang kanyang buong katawan ay nagniningning ng gininto ang liwanag, at may ilang mga kalasag ng tunay na asensya na nakadikit sa kanyang harapan. Kasabay nito, ang kanyang footwork ay napaka-partikular, at maaari siyang umiwas sa bawat anggulo anumang oras. Sa oras na ito, 12 metro lang ang layo ni Ye Fan mula kay Ji Pangchun. Ang espada sa kanyang kamay ay palaging nakakupot na may maputlang gininto ang espada, ngunit tila hindi ito gaanong namumula, at ang liwanag ay hindi sumikat. Hindi maiwasan ng lahat na magtaka, baka may balak si Ye Fan na patuloy na lumapit at hamampas ng espada sa napakaikling distansya. Gayunpaman, hindi dapat maging tanga si Ji Pangchun. Kapag ang distansya ni Ye Fan ay umabot sa isang tiyak na antas, lilipat din siya. Ito ang layunin ng espada na ngayon ko lang napagtanto, basta. Kunin ka para subukan ito. Bago pa matapos magsalita si Ye Fan, ang espada sa kanyang kamay ay biglang pumutok sa isang nakasisilaw na gintong liwanag. Kasabay nito, biglang nagpuwersa ang mga paa ni Ye Fan, at ang pagbabago sa ritmo ay sinalulang ang gumagalaw na gap ni Ji Pangchun. Ang figure ni Ye Fan ay gumuhit ng isang matalim na tuwid na linya at direktang binaril kay Ji Pangchun. Ang gininto ang liwanag ng espada ay parang isang bilog ng bukas na umuusbong mula sa antas ng dagat, sumasabog ng mga sinag ng liwanag, at ito ay parang gintong apoy na nagninanga sa buong kalangitan. Walang katulad na layunin ng espada. Breaking Dawn. Sa loob ng ilang buwan ng paglilinang, minsang lumipad palabas ng malalim na dagat si Ye Fan, at nagkataong nakita niya si Zhao Hui na sabay-sabay na umuusbong mula sa antas ng dagat. Si Ye Fan ay nakakita ng maraming pagsikat ng araw, ngunit pagkatapos ng paglilinang sa malalim na dagat sa loob ng maraming araw,
bigla siyang bumalik sa maliwanag na mundo mula sa kadiliman, at nagkataon na nakita ang pagsikat ng araw at ang ningning ng pula na higit sa apoy. Kasabay ng pagpikit ng kanyang mga mata saglit, nakaramdam siya ng matinding pananabik sa napakagandang tanawing ito. Simula noon, napagtanto ni Ye Fan ang layunin ng madaling araw na espada. Ginamit niya ang mas mabilis na bilis ng paggalaw ng kanyang katawan pagkatapos ng pagsasanay, na sinamahan ng nakakasilaw na liwanag ng espada tulad ng pagsikat ng araw, upang agad na maglakbay sa isang tiyak na distansya at matamaan ang isang hindi inaasahang layunin ng espada. Ang layunin ng espada na ito ay tila simple, ngunit sa katunayan nangangailangan ito ng napakataas na pisikal na fitness at mga detalye. Kinakailangang paikliin ang layunin ng espada sa katawan ng espada, bitawan ito bigla sa maikling panahon, at kailangan din ng perpektong kooperasyon ng katawan, upang hindi makaligtaan ang pagkakaiba ng oras sa gitna. Ang layunin ay ilabas ang pinakamalakas na layunin ng paputok na espada sa pinakatumpak na oras. At ang nakakasilaw na gininto ang liwanag tulad ng pagsikat ng araw ay maaari ring makagambala sa paningin ng kalaban kapag nabunot ang espada, dahilan upang magkaroon ng panandaliang pag-iisip ang kalaban. Kung nakikipag-ugnayan ka sa isang kalaban na may parehong antas, pakiramdam ni Ye Fan na maaaring hindi epektibo ang hakbang na ito. Pagkatapos ng lahat, kailangan mong maghanda ng higit pa, ngunit laban sa isang kalaban na mas mahina kaysa sa iyong sarili, ang hakbang na ito ay lubhang nakamamatay. Nang kumilos si Ye Fan, ang mga nakapaligid na manunood ay lahat ay pumikit o nakapikit ng hindi namamalayan. Nakita lang nila ang isang tuwid na gintong liwanag na dumaan sa figure ni Ji Pangchun, at pumunta si Ye Fan mula sa harapan ni Ji Pangchun patungo sa likuran niya. Matapos ang isang maikling pagtigil sa isang segundo, ang gininto ang liwanag ng proteksyon sa katawan ni Ji Pangchun ay biglang nawala. Ang kanyang mga mata ay dilat, puno ng hindi kapanipaniwala at hindi gustong sakit, ang kanyang bibig ay nakabuka, nanginginig, at tinakton niya ang kanyang leeg na mahirap huminga. Ang sariwang dugo ay lumabas mula sa lalamunan ni Ji Pangchun. Isang espada, tat-okan ang lalamunan. Ancestor Pangchun. Si Ji Kangnian at Ji Yutang ay sumigaw sa takot, sumugod sila at pinanood si Ji Pangchun na bumagsak sa lupa na hindi makapaniwala. Nang makita ng lahat ng nasa likuran ng eksenang ito, lahat sila ay nakaramdam na nanginginig ang kanilang mga kaluluwa. Hindi nila malinaw na nakita kung paano lumabas si Ye Fan gamit ang kanyang espada. Parehong nilunok ni Ye Chunhua at Ye Longteng ang kanilang mga lalamunan, namumula ang kanilang mga mukha. Narinig nilang lahat ang nakakatakot na labanan ni Ye Fan sa angkan ni Xuanming, ngunit nang makita talaga nila ang nakakatakot na lakas ni Ye Fan, lahat sila ay parang isang panaginip. Ito ay talagang isang binata sa kanyang 20s. Mga tao, maraming kababaihan ang nadama na si Ye Fan ay mas malakas kaysa noong siya ay nasa Xuanming clan. Naiisip nila kung gaano kahirap ang pagsasanay ni Ye Fan kamakailan. Sanay na ang mga demonyo ng inferno sa mga ganitong eksena. Alam nila ang mga katangian ni Ye Fan, kaya talento na lang. Ang susi ay upang mapabuti ang kanilang lakas at magtrabaho ng mas mahirap kaysa sa sinuman. Sa makatuwid, ang kaligtasan ni Ye Fan at ang mga tagumpay ngayon ay hindi sinasadya. Tumingin si Ye Wuyo sa kanyang anak, ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamalaki at pananabik, at nang tumingin siya kay Ji Pangchun na nahihirapan sa lupa, lalo siyang gumaan. Hindi nagpakita ng labis na pananabik si Ye Fan. Pinatay niya si Ji Pangchun, tulad ng paghiwa ng melon at gulay, walang maipagmamalaki. Inalis niya ang espada, humarap kay Ji Yutang at sa iba pa, nakitang binabantayan pa rin nila ang katawan ni Ji Pangchun, at sinabing, huwag kang tumingin, patay ka na. Nang inag ang buong katawan ni Ji Yutang, at tumayo siya na may maputlang mukha at sinabi, Ye Fan. Wala kaming puot, hindi talaga namin makukumbinsi ang aming mga ninuno. Lubos nilang naunawaan na ang agwat sa pagitan nila ni Ye Fan, gaano kalaki na ang pananatiling buhay ang kanilang pangunahing prioridad. Sina Ye Chunhua at Ye Longteng ay may komplikadong mga ekspresyon sa kanilang mga mukha. Nag-aalala pa rin sila na kung papatayin ni Ye Fan si Ji Pangchun, hindi ito masiyahan sa pamilya Ji at magiging kaaway ni Ye Fan. Ngunit ngayon, nang makita ang napakalaking lakas ni Ye Fan, nag-aalala pa nga sila para sa pamilya Ji. Mapipigilan ba talaga ng pamilya Ji si Ye Fan ngayon? Sa madaling salita, sa angkan, bukod sa ilang nangungunang eksperto mula sa mga sinaunang Diyos, sino ang maaaring maging kalaban ni Ye Fan? Sa oras na ito, kung kaaway ka ni Ye Fan, natatakot ako na ito ay isang bagay na walang angkan na gustong gawin. At ang ideya ng paggamit ng iba't ibang kondisyon para akitin si Ye Fan pabalik sa pamilya Ye ay karaniwang nasira sa sandaling ito. Nasa kabisera na ni Ye Fan, kaya bakit niya isa sa alang-alang ang clan power? Napabuntong hininga si Ye Longteng sa loob. 1 o 2 taon na lang ang nakalipas mula noong unang pagkikita. Paano kaya nakataas si Ye Fan sa napakagandang taas? Ye Fan, patayin mo si Pangchun, tama na. Tutal, kabilang sila sa iisang angkan, kaya hayaan mo na sila, bulong ni Ye Chunhua. Ang magagawa niya ngayon ay panatilihing nagkakasundo ang pamilya Ye at ang pamilya Ji. Kung tutusin, kung hindi babalik si Ye Fan, sila na lang ang matitira para harapin ang pamilya Ji. Maaaring baliwalain ni Ye Fan ang mga miyembro ng pamilya Ji, ngunit nanginginig pa rin ang mga tao sa pamilya Ye.
Kapag nagalit ang pamilya Ji sa pamilya Ye, may malaking mangyayari. Bahagyang sinabi ni Ye Fan, isang bagay ang itatanong ko sa iyo, sagutin mo ako ng totoo, kapag nalaman kong nagsisinungaling ka. Ang mga kahihinatnan, isa sa alang-alang mo para sa iyong sarili. Si Ji Yutang at ang iba pa ay tuwang-tuwa at nagmamadaling tumango. Ikaw, nagtatanong ka, sabi ni Ji Yutang. Matigas na sinabi ni Ye Fan, ang aking inampon, si Hu Xiaoqin. Sino ang pumatay nito? Sa sandaling lumabas ang tanong na ito, ang mga mukha ng pamilya Shenlong ay nanigas, at si Niewuyo sa kanyang likuran ay natigilan din, na may bakas ng kalungkutan sa kanyang mga mata. Sa totoo lang, matagal nang gustong malaman ni Ye Fan ang sagot sa tanong na ito, ngunit napakaraming bagay ang nangyari, kaya naantala ito. Siyempre, may kinalaman din ito sa pag-aalala niya sa lakas ng klan noon. Ngunit ngayon, naramdaman ni Ye Fan na oras na para malaman ang katotohanan. May mga hula rin siya sa kanyang puso, ngunit kung tutuusin, walang tiyak na resulta. Bagamat wala siyang gaanong alaala sa inampun niya, kung hindi dahil sa ordinaryong babaeng iyon, hindi siya mabubuhay ngayon. Sa makatuwid, nais ni Ye Fan na wakasan ang nakaraang insidente upang aliwin ang espiritu ng langit. Pagtatapos ng kabanatang ito. For more update, click on the notification bell.